Pinagpalang araw sa inyo, kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Ako nga pala si Maria. Gusto ko lang ibahagi ang aking natatanging karanasan. Hindi ko nababanggitin ang lugar kung taga saan ako para na rin sa proteksyon ko at ng aking pinanggalingan. Lumaki ako sa hindi normal na pamilya. Para malaman nyo, ikukwento ko ang aking natatanging karanasan. May tanong lang ako. Magiging mabait ba kayo sa isang nilalang lalo na kapag nalaman mong isa siyang aswang? Ano ang gagawin mo kapag naatangan ka ng isang delikadong misyon? Halina kayo at makinig sa aking kwento. Makinig kayong lahat! Si Maria ang aking napiling atasan na magmatyag sa labas ng ating baryo. Alam ko na kakayanin ito na Maria. Tay, baka kailangan ni Maria ng kasama. Pwede ho ako. Huwag na. Baka mas mabuking pa ako kapag ikaw ang kasama ko. Tama si Lucas, Maria. Kakailanganin mo na kasama. Bahala na mga multo pag si Lucas ang kasama ko. Maganda kayo dahil malakas ang ating makakalaban. Hindi sila basta-basta na aswang lang. Malakas sila kahit umaga. Palagi niyong tatandaan, lalo na sa ating mga kabataang manunugis, na ang batas sa ating tungkulin ay wala dapat tayong awa sa mga aswang. Mapabata man o matanda. Nakakaintindihan ba tayo? Upo, Ako, Sisi! Taong 1978, Mindanao. Sa isang bahagi ng Mindanao kung saan ang pinakadulong isla ay masyado pang liblib, ay may mga nananahan na pinaniniwalaan nilang mga taong kumakain ng kapwa-tao. Sila ay mga aswang. May bahagi din sa Mindanao na may mga nilalang na sila ang tumutugi sa mga anak ng dilim. Marahil ay isa na lamang katang-isip ang ganitong kwento para sa mga makabagong henerasyon. Ngunit para sa ating mga ipinanganak sa makalumang panahon ay pinaniniwalaan ito at karamihan sa atin ay mismong naging ating kwento. Hintay Maria, handa ka na ba sa mission mo? Ang makasama ka, ang hindi ako handa. Grabe ka naman sa akin. Marami na akong napagtagumpay ang mission, Inday Maria, no? Kaya wag mo akong malitin. Oo na. Hindi ko nalang babanggitin yung muntik kang makain ng buhay sa huling kuta ng mga katutubong aswang ng nakaraang taon. Magsasalita pa sana si Lucas nang dumating ang aking ina na tawagin niyo na lamang na Rita. May dalang kahon si ina na alam na namin kung ano ang mga laman. Isang mahusay na manggagamot ang aking ina, kabanong. Isa din siyang babaylan at isa siya sa mga itinuturing na mahalaga sa aming angkan at baryo. Nay, dumating ka na po pala. Hoy, Lucas, tulungan mo nga ang nanay ko. Suplada nito. Mag-uutos na lang eh. Nay, akin na ho yung dala ninyo. Salamat, iho. Ay, dyan mo na lang ilagay sa lamesa. Nagpasalamat naman ang aking ina nang ilapag na ni Lucas ang kahon na dala niya sa lamesa. Naupo naman kaming dalawa nang sabihan kami ni ina na maupo. Nagtutulakan pa kaming dalawa na ikinailing na lamang ni ina. Hay nako, kayong dalawa, wala nang ginawa kundi mag-asaran. Mamaya mauuwi na naman sa away yan. Paano naman na itong si Maria? Wala namang ginawa kundi magsungit. Ang totoo, Nay, binuo niyo ba ni Tatay Jose itong bunso niyo na masama ang panahon? Ako'y tigil-tigilan mo, Lucas, ha? Baka baliktarin ko yung ulo mo. Hay siya, tama na yan. Makinig kayong dalawa. Ang laman ng kahon na ito ay magagamit ninyo sa inyong misyon. Nakinig naman kami sa paliwanag ng aking ina, kabanong. Ani ay kailangan na hindi kami maamoy ng mga aswang na aming minamanmanan, sapagkat malakas ang mga pang-amoy nito at pakiramdam. Hindi umano ito mga basta-bastang mga aswang lang.
Huwag ka mag-alala, ina. Hindi po ako magpapahalata. Ipinapangako kung hindi nila ako mahuhuli. Nay, maaari mo ba kaming bigyan ng impormasyon tungkol sa mga aswang na to? At anong klaseng aswang ang aming mamanmanan? Mga gabunan. Mga gabunan? Nagkatinginan pa kami ni Lucas sa isa't isa nang magsabay kaming magsalita. Hindi na bago sa pandinig ko ang tungkol sa lahi ng aswang na gabunan, pero nagulat pa rin ako dahil hindi ko akalain na magkakaroon ako ng tsansa na makalaban at makadaupang palad ang kagaya nila. Ayon sa aking ina, ang mga gabunan ng pinakamakapangyarihan at nakakatakot na lahi ng mga aswang. Sila ang mga lahi na kahit anong oras ay maaari silang umatake kahit pa katirikan ng araw. Hindi katulad ng mga ibang lahi ng aswang ay masasabing may mataas na karanasan ng mga gabunan. Nagtataglay sila ng lakas na wala sa mga mabababang uri ng aswang. At meron silang kakayahang magpalit anyo kahit pa sa murang edad. Mga gabunan, Nay? Kaya nga sinasabi ng tatay ninyo na mag-iingat kayo sapagkat hindi mga basta-basta ang mamanmanan ninyo. Mukhang mapapalaban tayo pagdating ng araw, ina. Alam ko, anak, nakakayanin natin. Nasa panig natin ang kabutihan. Wala naman tayong ibang hangad kundi ang makatulong sa iba. Alam ko po, ina. Kaya hindi ako mapapagod mag-ensayo. Kahit bata pa ako'y hindi ako magpapatalo sa mga aswang na yan. Gagawin ko ang lahat para lalo pang lumakas. Nang sa gayon ay magapi at maubos ko silang lahat. Paano pala kapag may gwapong aswang? Hindi ka na magkakagusto? Ha, nakakatawa. Para akong kilikilite sa naisip mo. Tingnan mo, tawang-tawa ako. Aba, kala mo di mangyayari yun? Sa pag-ibig, Maria, ay walang hugis o anyo. Basta tumama sa puso mo, biktima ka kagad. Eh di kung may magandang aswang, asawahin mo, tapos dun ka na sa kanila tumira. Kaya, Nay, huwag ka mag-aalala sa anak mo. Kahit aswang aaywan niya sa kasungitan. Natawa na lamang si ina sa pag-aasaran naming dalawa ni Lucas. Sinabihan na lamang kami na maganda na para sa pagpupulong na gaganapin mamayang gabi. Nagpaalam muna si Lucas sa amin, ngunit bago umalis ay siniko niya pa ako. Babatukan ko pa sana siya, ngunit mabilis pa sa 4:00 na tumakbo palayo ang mukong. Makita lang kita mamaya, nakuyari ka talaga sa akin. Ay, bakit ba inaaway mo yang si Lucas? Mabuti nga't natitiis ka niyan. Inaasar ko lang din ho yan, Nay. Isa pa, kay Lucas lang din po ako komportable. Siya, maghanda ka na. Oo nga pala, daanan mo mamaya ang mga kuya mo sa mga bahay nila. Ipaalam mo ang pagpupulong na gaganapin sa banal na lugar. Opo, Nay. Saad ko, sabay tayo para maghanda. Humalik muna ako sa kanya bago pumasok sa aking silid kabanong. Napangiti naman si ina habang hinahatid ako ng tingin. Hindi siya marahil makapaniwala na ang dating batang karga-karga niya lang noon ay isa ng matapang na manunugis ngayon. Nabansagan ako sa aming baryo bilang isang mabangis na manunugis. Marahil dahil hindi ako marunong maawa sa mga anak ng dilim. 16 anyos ako nang matutong manugis ng mga aswang. At sa edad kong yon, nakita na nila sa akin ang pagiging mabangis na manunugis. Nagulat na lamang sila isang araw nang makita nila ako na duguan. Ako'y 10 taong gulang pa lamang noon. Nang tanungin ako ng aking ama kung anong nangyari, ang sabi ko'y may napatay akong batang aswang. Nang tanungin nila ako kung paano ko nalaman na aswang yon, sabi ko'y may dala itong sanggol. Mainam na lang at hindi pa nito nakakain. Hanggang sa madalas na akong sumama sa pakikipaglaban. At doon nakita ng aking angkan na magaling ako. At hindi madaling malinlang. Kinagabihan ay nagtipon-tipon na kaming mga manunugis.
aming pag-uusapan kung anong klaseng aswang ang aming makakalaban. At pag-uusapan din namin kung ano ang mga kakayahan nito at paano namin sila mamanmanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ating pagpupulungan ang lahi ng aswang na ating makakalaban at ang paglabas nila Maria at Lucas sa ating baryo para magmanman. Saad ni Ama sa kanyang mga nasasakupan. Tinanong naman siya ng aking mga kapatid na lalaki kung hindi ba mapanganib ang aking gagawin. Para umano nila akong inilalagay sa panganib. Napangiti naman si Ama at napatingin sa akin na kalmado lang na nakaupo. Pakiwari ko'y hindi naman natatakot si Maria. Ako po'y pahintulutan ninyong magsalita aming pinuno. Sige Maria, Kayo'y huwag matakot dahil ang baon ko'y gabay ng Panginoon sa aking paglabas. Nauunawaan ko na kayo'y nag-aalala sa akin at iyon ay aking pinapasalamatan. Ngunit magtiwala kayo na hindi tayo matatalo. Napangiti naman ang aming pinuno, Kabanong, at pinasalamatan ako. Napayuko pa ako bagya bago umupo. ang ating makakalaban ay ang mga aswang na gabunan. Sila ang uri ng mga aswang na malalakas at makapangyarihan. Kaya wag natin silang maliitin. Hindi sila katulad ng mga pangkaraniwang aswang na maiingay. Ang mga gabunan ay tahimik na umaatake at nakakapambiktima sila kahit katirikan ng araw. Pinuno, paano natin sila makikilala kapag sila'y nagpalitan nyo? Magandang tanong, Maria. Sila ay napakaitim. Mahaba ang kanilang mga pangil. Ang kanilang mga mata ay mistulang dugo. At sila ay ang pinakamapanganib at pinaka-eksperyensadong lahi ng mga aswang. Ipinaliwanag din ni Ama na ang mga gabunan ay kayang magpalit anyo. Sila ay kumakain ng laman loob at umiinom ng dugo. Sila'y nag-aanyong tao sa umaga at nagpapalit anyo bilang mga nakakatakot na nilalang sa gabi para mambiktima ng kanilang kakainin. Mag-iingat kayo dahil wala silang sinyalis sa pagsugod o ni babala. Itinuturing ang mga aswang na ito bilang mga dugumbughaw sa lahi ng mga aswang. Sila ang nakatataas sa lahat ng lahi sapagkat kaya nilang palakasin at malakas na sila kahit sila ay nasa murang edad pa lamang. Kailangan nating talasan ang ating isip at talasan ang ating pakiramdaman. Alam kong ating kakayanin ang lahat ng ito. Magtiwala lang tayo. Bukas ng umaga ang alis nila Maria at Lucas. Isang sayawan at pagpapagal ang ginanap para sa aming tradisyon, Kabanong. Ito ay pasasalamat sa mga Diyos at Diyosa na gagabay umano sa akin at kay Lucas para sa aming unang misyon. Ito rin ang kanilang paraan para marinig ng mga abyan ang kanilang mga panalangin. Kinabukasan ay handa na ako. Habang si Lucas naman ay panay ang habilin sa kanyang pamilya na mag-iingat ang mga ito. Nangunot na lamang ang noo ko sa inasal ng aking kababata. Para kasing hindi na ito babalik kung makapaghabilin. Mukhang kinakabahan ka, Lucas. Maaari kang maiwan kung gusto mo. Ito naman masyadong mainipin. Tara na nga. Saad ni Lucas at nagpatiuna na itong umalis. Napapailing na lamang ako habang inatid ng tingin ng aking kababata. Bahagya akong napalingon sa mga kababayan namin at yumuko. Sinabihan pa ako ng aking mga nakatatandang kapatid na mag-iingat. Napatango lang ako sa kanila at kumaway sa kasumunod kay Lucas. Nakarating kami sa isang bayan na napakatahimik, Kabanong. Nagkunwari kami mga naghahanap ng maupahan at kami ay naghahanap ng trabaho nang may magtanong sa amin kung bago pa umano kami sa baryong yon. Sinabihan naman ng kausap namin na tamang-tama dahil nangangailangan siya ng tao sa kanyang tindahan. Tinanong pa kami kung magkaano-ano kami at si Lucas na ang sumagot. Magkapatid ho kami. Kambal po. Napatingin naman sa amin ang nagtatanong at nagpapalipat-lipat ng tingin nito sa aming dalawa.
Sa hinuha ko'y baka siya ay nagtataka na dahil kami ay hindi magkamuka. Nagkatinginan na lamang kaming dalawa at sabay na napatingin sa nagtatanong. Huwag ho kayo magtaka. Hindi po kami magkamukha na kambal. Ay, opo. Ako, nagmana sa magulang namin. Siya po sa kapitbahay. Natawa naman ang aming kausap at maya-maya'y nagpakilala ito sa amin na siya si Aling Marcy. Sinabi niya sa amin na kapag tapos na umano ang trabaho ay huwag na kaming lalabas. At bago mag-alas 6 ng gabi ay dapat nakasarado na ang tindahan at nakauwi na kami. Nagkatingin na naman kami ni Lucas. Tila nahulaan naman ng aming kausap ang aming reaksyon. Aniya, mapanganib na ang lugar na yon. Naglipa na ang patayan. Marami na ang natatagpuang patay na halos wala ng laman loob. Kaya pinaalalahanan niya muli kami na mag-iingat at huwag basta-basta magtitiwala. Tinanong pa ni Lucas kung sino ang pumapatay na sinagot naman ni Aling Marcy na mga aswang umano. Nagkatinginan naman kami ni Lucas Cabanong. Napatingin ulit kami kay Aling Marcy nang muli itong magsalita. Sinabi niya na sana umano ay may dumating na tulong sa kanila para mawala na ang takot nila sa dilim. Ilang taon na rin silang nababalutan ng takot. Hindi na umano nila naranasan ang lumalabas sa gabi. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Huwag tayo basta-basta magtitiwala. Saad ko kay Lucas nang nasa inuupahang bahay na namin kami. Kahit kay Aling Marcy? Kahit sa ating sarili, tandaan mo, kayang magpalitan nyo ng mga aswang na ating mamanmanan. Kaya kanilang gayahin at maging ako. Napatango naman si Lucas at naintindihan niya ang aking ibig sabihin. Napabuntong hininga siya at nagkunway napatingin sa kabuuan ng silid. Mainam na lamang ay may 2 kwarto ang pinaupahang bahay ni Aling Marcy. Isa pa'y malapit lamang ito sa aming pagtatrabaho ang tindahan. Ayon kasi sa matanda, mapanganib kapag uuwi pa kami sa malayo. Napatango kami ni Lucas kahit di naman kami nababahala sa sinasabi niyang mapanganib. Huwag mong kalilimutang isuot palagi ang kwintas mong bala. Palatagdaan natin yan kapag may aswang na aaligid sa atin. Naunawaan ko. Pero maaari bang bukas na natin simulan yung pagmamanman? Magpahinga muna tayo. Medyo napagod ako sa lakad na ginawa natin eh. Sige, magpahinga ka na. Ikaw rin, magpahinga ka na. Habang nagpapahinga kami ni Lucas, ay bigla kaming napabangon dahil sa mga alulong na aming narinig. Sabay pa halos kaming lumabas sa aming silid. Sinenyasan ko si Lucas na yumuko at huwag maingay. Sumenyas pa akong sisilipin ko sa bintana. Halos gumagapang akong palapit sa bintana. At may maliit na siwang doon kaya bahagya akong sumilip. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang isang nilalang sa labas. Nakatayo ito na parabang siya ang hari sa loob ng makakapal na hamog. Sinenyasan ko si Lucas na lumapit. Binabalaan ko pa siyang magdahan-dahan. Ayon kasi sa aking ama na pinuno ng aming triboy, malakas umano ang pakiramdam ng mga aswang. At maging ang kanilang pandinig. Nang makalapit si Lucas ay agad siyang sumilip sa maliit na siwang. At katulad ko ay nanlaki rin ang kanyang mga mata sa nakita. Mga aswang! Marahil sila na yung mga gabunan! Hindi sila ang gabunan. Tingnan mo mabuti. Ang iingay nila. Panay ang bulungan namin nang biglang kumalabog ang dingding ng aming inuupahang bahay. Maagap ko pang tinakpan ang bibig ni Lucas dahil muntikan na siyang mapasigaw. Nasa ganun kaming tagpo nang may sumigaw mula sa labas. Nanlalaki ang aming mga mata. Sinilip ko ang labas at may nakita akong babae na bihag ng mga aswang. Dali, kailangan natin siyang tulungan. Dali-dali naming sinuot ang aming maskara.
Ginawa yon ng aming mga kapatid para hindi kami makilala ng mga aswang kapag nakipagsagupaan kami. Sinuot ko rin ang aking bandanang pula na madalas kong suot kapag nakikipaglaban ako at ganun din si Lucas sa kanyang itim na bandana. Kinuha ko ang aking 2 baston na pang-arnis na si ama pa ang gumawa para sa akin. Ano? Handa ka na ba makipaglaban? Handa na ako. Ikaw ba? Handa ka na ba? Kahapon pa. Tara na. Saad ko sabay labas sa likod bahay nila. Nagtanguan kaming 2 ni Lucas at dahan-dahang sumilip. Panahiyaw ng babae at alulong na mga aswang sa labas. Sumenyas ako sa kabila, dumaan si Lucas na agad naman itong ikinatango. Hoy! Mga pangit! Bitawan ninyo ang babaeng yan! Kung ayaw sa inyo, wag na ninyong ipilit! Napalingon ng mga aswang. At tama nga kung hindi ito mga gabunan. Sa wari ko'y mga aswang na payong ang mga yon kung tawagin. Nang makita ko ng mga aswang ay napasigaw sila. Nabitawan nila ang babae at tumarap sa akin. Nakita ko naman na mabilis pa sa 4:00 nakuha ni Lucas ang babae at sinabi niyang magtago muna ang babae sa likod ng bahay na aming inuupahan. Ngunit hindi niya pinaalam na dun kami nakatira o kami ang nakatira sa bahay na yon. Umalulong pa ang mga aswang at tila ba handa na mga ito na ako ay sugurin. Agad ko namang hinawakan ang aking 2 baston na may iba't ibang laman. May iba't ibang uri ng punyal ang baston ko, kabanong. Inikot-ikot ko pa ito sa aking kamay habang hinahanda rin ang aking sarili. Sumugod sa akin ang mga aswang. Ngunit matapang ko itong pinaghahampas. Maririnig mo pa ang pagtunog ng kahoy sa likod ng aswang na matatamaan. Si Lucas naman ang may hawak sa latigong gawa sa buntot pagi at sanga ng suha na may tinik pa. Wala niyang habas na pinaglalatigo ang sino mang aswang na kanyang makakaharap. Maririnig ang sigaw ng mga aswang kada matatamaan ng mga sandata naming 2. Tumakbo ko ng mabilis. May pagkakataon pang tatalon ako sa ere at sabay ikot sa itaas ng ulo ng aswang. May pagkakataong magkakatitigan pa kami ng aswang at hahampasin ko ito sa ulo dahilan para mapasigaw sa labis na sakit ang anak ng dilim. Agad akong humarap sa aswang pagkababa ng paa ko sa lupa. Inikot ko pa ang aking baston sa magkabilang kamay saka itinukod ang isa sa lupa at ang isa naman ay nakapatong sa aking balikat. Patikim ko pa lang yung hampas sa mga katawan ninyo. Hindi ko pa nilalabas ang buong lakas ko. Itim! Ngayon na! Saad ko kay Lucas na tinawag kong itim. Hindi namin maaaring banggitin ang aming mga pangalan sa gitna ng laban kaya may tawagan kami. Ang tawag ko kay Lucas ay itim dahil sa itim nitong bandana, habang ako ay pula. Napatango naman si Lucas sabay takbo at pinaglalatigo ang mga aswang. Naghihiyawan naman ang mga ito kapag natatamaan ng hampas ng aking kababata. Maririnig mo pa ang tunog ng latigo sa tuwing inihahampas ni Lucas sa mga aswang. Amtong kutyo ka. Wala ka namang silbi sa mundong ito. Saad ko sabay takbo. Kapag sinasambit ko ang katagang yun nang ibig sabihin ay mamatay ka na, ay animoy nagbabago ang aking pagkatao. Nagiging mas matapang ako at mas mabangis. Animoy hindi na ako ang nagmamay-ari ng aking katawan kapag binibigkas ko ang katagang yun sa laban. Pinalabas ko ang mahabang punyal na mula pa rin sa aking baston at walang habas na pinagtatataga ko ang mga aswang. At nasisiyahan ako, kabanong, sa tuwing nakikita ko silang nasasaktan. Nang mapatumba ko ang lahat ng aswang ay nakaharap ako sa madilim na bahagi. Habang ang mga aswang sa likod ko'y isa-isang nagtutumbahan. Napangisi ako nang makita ang isang bata na sa wari ko'y mga nasa 7 taong gulang. Hinahanap nito ang kanyang ina't umiiyak.
Adi Aquilangeles, hindi ka na dapat nabubuhay pa dahil ikaw ang pagmumulan muli ng iyong lahi. Ang sabi ko sa isa pang salita na ang ibig sabihin ay mapagpanggap na nilalang. Akto ko na sanang papatay ng bata nang pigilan ako ni Lucas. Ula, bata lang yan. Baka hindi naman yan aswang. Ngunit hindi ko siya pinakinggan at walang habas kung pinatay ang bata. Masyado kang maawain. Tandaan mo na isa kang manunugis. Hindi ka dapat marunong maawa. Alam mo dapat ang pagkakaiba ng tao sa aswang. Ang batas ng ating tungkulin ay sa gitna ng labanan. Dapat wala kang awang manunugis. Napatingin ako sa kanya at ikinapitlag naman ni Lucas. Nag-aalab ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Kahit madalas kaming magkasama sa labanan, nagugulat pa rin siya sa mga titig ko kapag may laban kaming ginagawa. Kung malambot ang puso mo sa gitna ng labanan, yan ang magpapahamak sa'yo. Ilang laban na ang napuntahan mo, malambot ka pa rin. Bata, sanggol, matanda o kahit ano pa yan, dapat silang mamatay. Hindi sila tao. Sila ay mga anak ng dilim na kaya kang patayin. Kaya bago ka nila maunahan, unahan mo na sila. Kuha mo ba, itim? Kuha ko pula. Tinipon namin ang mga aswang at isa-isang sinilaban. Umaalingasaw ang amoy nito sa buong baryo. Pinawi namin ang babae, ngunit nagtanong pa ito kung sino kami. Nasinugot ko na lang na, Hindi na mahalaga kung sino kami. Ang mahalaga, ligtas ka. Umuwi ka na sa inyo. napatungo naman ang babae at nagpasalamat. Dali-dali itong nagtatatakbo pa uwi. Lihim akong napangiti habang tinatanaw ang papalayong babae. Ikaw ang maghahatid sa amin sa kanila. Nangunot naman ang noon ni Lucas sa sinabi ko. Hindi ko na lamang siya pinansin. Tumalikod ako't ipinatong ang aking palad sa balikat nito. Tara na, bago pa tayo abutan ng mga taga-baryo. Saad ko saka tumakbo papasok sa gubat. Napapabuntong hininga naman sumunod si Lucas sa akin. Kinabukasan ay maagang nagkagulo ang mga taga-baryo. Palabas na kami ni Lucas para magbukas ng tindahan na nasa unahan lang ng aming inuupahang bahay. Nakita naming pinagkakaguluhan ng mga taong aswang na aming sinunog noong gabi na naganap ang laban. Halos hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakita. Sa gitna ng umpukan ay may isang nakatitig sa amin. Napakunot ang noo ko't hinila si Lucas papalapit sa lugar ng mga nag-uumpukan. Naku, Kambal, sino kaya mga patay na yan? Kinurot ko pa ng palihim si Lucas dahil hindi nito makuha ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung napakahina ba ng pakiramdam ni Lucas o palaging wala sa sarili. Nilingon ko si Lucas na naniningkit ang mga mata. Nang makita ni Lucas ang reaksyon ko'y doon pa lamang nito nakuha ang ibig kong ipahiwatig. Natutulala ka na naman, Kambal. Pasensya na, Kambal ha. Nakaramdam lang ako ng takot eh. Mukhang hindi ligtas ang lugar na ito eh. Napatingin kami sa lalaking nagsalita. Sinabi nito sa amin na hindi talaga ligtas ang lugar na to, lalo na paggabi. Matangkad ang lalaki, Kabanong. May magandang mga mata, ilong at kulay ng balat. Hindi maputi at hindi rin maitim. Matikas ang pangangatawan na batak sa ehersisyo at trabaho. Ito ang mga katawang kadalasang pinapangarap ng mga kababaihan. Ngunit hindi ako kasama ron, Kabanong. Ako si Roldan. Bago lang ba kayo rito? Teka. Hindi natapos ni Lucas ang kanyang sasabihin nang hilahin ko siya. Magbubukas pa tayo ng tindahan. Magagalit sa atin ang amo natin. Ito pa naman ang unang araw natin sa trabaho. Ay, oo nga pala. Umalis kaming dalawa nang hindi lumilingon.
at alam namin na hinahatid lang kami ng tingin ng nakangiting si Roldan. Alam mo ang sungit mo. Saad ni Lucas sa akin habang naglilinis kami sa tindahan ni Aling Marcy. Seryoso naman akong napatingin sa kanya. Alam mo, ikaw? Pakiwari ko hindi ka magtatagal sa mundo. Madali ka mamamatay. Uy, sobra ka naman. Totoo naman. Alam mo kung bakit? Dahil mahina ang radar ng pakiramdam mo. Habaan mo kasi ang antena niyan. Aswang nang nakakasalubong mo, hindi mo pa maramdaman? Bakit? Aswang ba yung kausap natin kanina? Napapailing naman ako, Kabanong, at di na pinansin si Lucas. Ngunit napakakulit ng kaibigan ko at panay tanong kung aswang nga ba ang nakausap naming lalaki sa labas. Aswang nga ba yun? Ba't hindi mo kaya tanungin dun? Eh di nasuntok ako. To talaga oh. Buong araw kaming naging abala ni Lucas at halos di kami nakapagpahinga sa dami ng mga bumibili sa tindahan. Tuwang-tuwa naman si Aling Marcy dahil malaki ang kinita niya nung araw na yun. Aniya, ito umano ang unang beses na kumita ang kanyang tindahan ng ganung kalaking halaga. Aniya pa, maaari kaming dalawa ang swerte sa tindahan niya. Nagdagdag pa ito nang sinabi na tunay ngang swerte ang kambal na lalaki at babae. Dahil madalang lang ang ganong klase ng kambal. Oras na ng aming pahinga, Kabanong. Nasa labas kami ng tindahan para magmerienda. Panay pa ang asaran naming dalawa. Minsan, nagtatampalan kami kapag may napikon. Bata pa lang kami ay aso't pusa na talaga ang turingan namin, ngunit ganun pa man, hindi pa naman kami humahantong sa totoong away. Sa aming baryo, si Lucas lang ang may lakas ng loob na makipag-asaran sa akin. Ilag kasi sa akin ang ibang mga kabataan dahil bukod sa personalidad kong matapang, anak din ako ng pinakapinuno ng aming tribo. Huwag mo akong ginaganyan, Maria. Tanda mong ako lang ang kaibigan mo. Wala akong pakialam. Aawayin pa rin kita para lubayan mo na ako. Malabo pa yan sabog, no? Magtatampuan tayo pero di tayo mag-iwalay. Tuleg, masamang biro yan. Natatawa naman si Lucas at muli akong sinuntok sa balikat, ngunit mahina lang. Hinamon pa niya ako na magbunong braso kami. Ilang beses na kitang natatalo dyan. Hindi ka pa ba nauumay? Hindi kasi ako titigil hanggat hindi ka natatalo sa bunong braso. Pataba ka muna. O di naman kaya buhatin mo mga bigas dyan araw-araw para lumakas sa muscles mo. Darating din ang panahon matatalo kita sa bunong braso. Napapailing na lamang ako habang si Lucas ay tumayo at panay ang karate. Natatawa namang napapatingin si Aling Marcy sa kanya. Nasabi pa ng matanda na baswerte ang aming mga magulang dahil malapit kami sa isa't isa. Habang nasa ganun kaming tagpo ni Lucas ay may babaeng bumili sa tindahan. Sabay pa kaming napatingin sa babae. Magsasalita pa sana si Lucas nang pigilan ko siya. Mainam na lang at madaling naunawaan ni Lucas ang nais kong iparating sa kanya. Muling nagkarate si Lucas at panay pa ang kanyang tumbling na ikinailing ko naman. Napatigil lang siya nang lumapit sa amin ang babae. Ito yung babaeng tinulungan namin noong isang gabi. Magandang araw. Bago kayo rito? Oo. Mahirap kasi sa bayan namin kaya naghanap kami ng mapapasukan trabaho. Ako nga pala si Tarsila. Pagpapakilala niya sa amin, nang marinig ang pangalan ng dalaga, ay napalingon si Lucas sa akin na nanlalaki ang mga mata. Para pa itong matatawa habang ako ay tahimik lang na nakaupo. Tarsila, ako pala si Lucas. Siya naman si Maria, ang aking kapatid. Napangiti si Tarsila sa kainabot ang kamay kay Lucas. Alanganin namang tinanggap ng kababata ko ang kamay ng dalaga. Pagkunway, inilahad ni Tarsila ang kamay niya sa akin. Ngunit tingin lang ang tanging tugon ko.
Alanganin naman binaba ni Tarsila ang kamay niya at payak na napangiti. Marumi kasi ang mga kamay ko. Ayos lang. Saad ni Tarsila at ngumiti. Ngunit ako ay parang pinaglihi sa sama ng loob. Kahit minsan ay hindi nila ako nakikitang ngumiti. Sa bayan namin, binansagan akong mahal ang aking ngiti sapagkat hindi ako basta-basta napapangiti. Simula nung araw na nakapatay ako ng batang aswang, ay hindi na ako ngumiting muli. At kahit ang tumawa ay nakalimutan ko ng gawin. Lucas, bumalik na tayo sa trabaho. O sige. Saad ni Lucas na napapakamot pa sa kanyang ulo. Sige Tarsila. Pasensya ka na sa kambal ko ha. Pinagli kasi yan sa samaan ng loob eh. Lucas, Oo na, nariyan na po kamahalan. Saad ni Lucas sabay sunod sa akin. Walang ngiting sinundan kami ni Tarsila ng tingin. Kinagabihan, maaga kaming nagsara ng tindahan ni Lucas. Nag-aayos na kami sapagkat kami ay nagmamanman. Sinutan namin ang aming mga bandana at maskara para hindi kami makilala ng aming minamanmanan. kailangan malaman natin kung saan nalungga ng mga gabunan. Saad ko kay Lucas, kasalukuyan kaming nasa gubat para magmanman. Habang nagmamanman ay may nakita kami na 3 magagandang babae. Mahaba ang mga buhok nito't magaganda ang kanilang mga balat. Mga mandarangkal, sa wari ko'y mambibiktima yan sila. Lugurin na ba natin? Ako muna, dahil kalalakihan ng mga binibiktima ng mga asong nito. Saad ko na ikinatango ni Lucas. Hindi nalingid sa aming pakiramdam ang presensya ng aswang na mandarangkal. Maraming beses na kaming nakikipagsagupa sa uri ng mga aswang na to. Kaya unang tingin pa lang namin sa mga babae ay alam na namin ito'y mga mandarangkal. Ang mga mandarangkal ay mga uri ng aswang na may kawangis na tipaklong o mas kilala sa tawag na praying mantis. Ginagamit nila ang kanilang mga kagandahan para makapanlinlang ng kanilang mga bibiktimahin. At kadalasan sa mga binibiktima ng mga mandarangkal ay mga kalalakihan. At ang kanilang mahabang buhok ang kanilang ginagamit para sakalin ang biktima. Pupuluputan nila ito ng kanilang mahabang buhok hanggang sa mamatay. Pinapatay nila ang biktima nila matapos makipagtalik. Saan ang punto ninyo mga binibini? Masyado niyong mapanganib para sa inyo ang ganitong oras. Maliban na lang kung kayo ang panganib. Nagkatinginan ang mga mandarangkal at akto na sana silang susugod nang ilabas ko ang aking baston na may punyal at pinagpuputol ang kanilang mga buhok. Napasigaw ang mga mandarangkal at bigla silang nagpalit ng anyo sa kanilang mga totoong muka at sinugod ako. Kalmado lang ako na nakikipaglaban kabanong. Baliwala na sa akin ang mga atake ng aswang. Kalmado ko lang na iniilagan ang mga atake ng mga ito. May pagkakataon pang napapatulon ako sa puno at iikot pababa sabay hampas sa aswang. Namamangha naman si Lucas habang nanonood sa akin. Habang tumatagal ay mas nagiging biyasa at magaling ako sa pakikipaglaban. Kung kudyo ka. Muling saad ko, hindi alam ni Lucas kung ano ang ibig sabihin noon o anong klaseng salita yon. Ang alam niya lang ay kapag binabanggit ko yon ay nag-iiba ang personalidad ko. Maging ako ay medyo nararamdaman ko yon. Nagiging mas mabangis at mas nagiging malakas ako. Tumakbo ang mga mandarangkal. Hinabol naman sila ni Lucas. Ngunit wala sa aswang ang atensyon ni Lucas, kundi nasa akin. Nangunot lang ang noo ko at hinayaan siya. Ngayon na, itim! Sigaw ko sa kanya.
Napatango naman si Lucas at walang pag-aalinlangang nilatigo ang mga aswang. Napahiyaw ang isang mandarangkal sa sakit ng kanyang likod. Napalood ito habang namimilipit sa sakit. Tumalon ako sabay ikot sa ere. Napatingin pa ang mandarangkal sa akin. Nagkatitigang kami at kasunod noon ay ang pagpugod ko sa ulo ng aswang. Napahiyaw ang dalawang mandarangkal nang makitang namatay ang isa nilang kasama. Akto ng susugod ang isa nang pigilan siya ng kasama niyang aswang. Hinilan niya ang kasamahan na lumayo na. Napatingin pa sila sa kasamahang nasawi at balak na tumakbo na lang. Akala ba ninyo ay hahayaan ko na lang na umalis kayo? Mamamatay rin kayo, katulad ng kasama nyo! Saad ko sa kanila sabay habol sa kanilang dalawa. Sumugod naman si Lucas na nailing. Alam niyang hindi ako papayag na may mabuhay pa. Basta aswang, wala akong awa. Tikman ninyo ang galit ko, mga anak ng demonyo! Saad ko sabay labas ng mahaba kong punyal. Si Lucas naman ay walang habas niyang piniluputan ng kanyang latigo ang liig ng dalawang mandarangkal sabay kapit sa puno. Nagpupumiglas naman ang dalawa habang si Lucas ay buong lakas niyang pinigilan na makatakbo ang mga ito. Tumalon ako sa harapan ng dalawang aswang sabay walang awang pinutol ko ang kanilang mga liig. Wala akong panahong makipaghabulan. Saad ko nang maputol ang ulo ng dalawa. Tulad ng aming nakakaugalian, sinunog namin ang mga aswang. Umalingaso ang amoy ng mga ito sa paligid. Sinunog naman namin ang katawan ng aswang bilang banta sa iba pang lahi. Tara na. Aya ko kay Lucas at nagmamadali na kaming umalis. Naging banta sa iba pang aswang ang nangyayari, Kabanong. Hindi lang sa ibang lahi, kundi maging sa lahi ng mga gabunan. Pinatawag ng pinuno ng gabunan ng kanyang mga nasasakupan para gumawa ng isang pagpupulong. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ay nagtipon sila. Malaki ang kanilang angkan, kasing lawak ng kanilang lahi ang baryong kanilang nasasakupan. Makinig kayong lahat. Tila ba nagkakasunod-sunod na ang patayan sa ibang lahi? Kamakailan lang, sinunog ang mga aswang na nagmula sa lahi ng mga payong. At kagabi ay ang 3 sa lahi ng mga mandarangkal. Hindi naman marahil nababahala ang aming pinuno? Napatingin si Roldan sa babaeng nagsalita. Medyo napapitlag naman ang babae at napayuko. Sa tingin mo, may dapat ba tayong ikabahala? Wala po aming pinuno, sapagkat ang ating angkan ang pinakamalakas sa lahat. Kailangan na makilala ko ang mga manunugis na yan. Ako mismo ang magmamanman. Marahil, sila rin ang manunugis na tumalo sa mga aswang na payong. Uubusin ko ang kanilang lahi kapag nalaman ko kung sino sila. Naghiyawan ang mga aswang na gabunan. Halos umalingaw-ngaw ang kanilang mga alulong sa ilalim ng buwan. Halos sabay silang nagpalit ng anyo at tumakbo papunta sa kabilang bayan para mambiktima. Kinabukasan, maaga kaming nagbukas ng tindahan ni Lucas. Pagdating ni Aling Marcy ay malinis na ang tindahan niya at marami na siyang kinita. Natuwa siya nang makita ang benta niya. Saka tinawag kami ni Lucas. Nang makalapit na kami, ay inabot niya ang kakanin. Nagpasalamat naman kaming dalawa sa mabait naming amo. Tatalikod na sana kami na mas mainam kung palagi akong nakangiti. Dahil mas maganda ako kung gagawin ko yon. Napatingin naman ako sa natatawang si Lucas. Nangunot ang aking noo habang siya ay panay ang tawa. Sana mabulunan ka ng laway mo at hindi ka na makahinga. Uy, grabe siya oh. Totoo naman ang sinabi ni Aling Marcy Kambal eh. Maganda ka naman talaga kung ngingiti ka lang.
Ay bakit ikaw? Kahit nga nakatawa ka, hindi ka naman pumupogi. Sobra ka naman. Natatawa si Aling Marcy sa asara naming dalawa. Nasa ganong kaming tagpo nang may bumili. Sabay pa kaming napatingin sa lalaking may maamong muka. Nakangiti ito sa amin. Magandang araw po. Pabili nga po ako ng maiinom. Ako na ho, Aling Marcy. Agad na kinuha ni Lucas ang maiinom na sinabi ng lalaki. Muntik pang mahulog ang bote nang hindi nahawakan na maayos ng lalaki kakatingin sa akin habang nag-aayos ako ng stock. Wala rin kasi akong pakialam sa kanya. Ngunit pinakiramdaman ko ang presensya niya. Tingnan mo kasi muna yung binibili mo. Kung saan-saan ka kasi nakatingin eh. Pasensya na ah. Hindi ko maiwasang mapatingin sa magandang babae dyan sa loob eh. Nangunot naman ang noo ko sa aking narinig at walang emosyon na napatingin sa lalaki. Napapailing na lang si Lucas habang nakatingin sa akin. Nasa ganoong tagpo kami nang bigla kaming nagkatinginan na dalawa. Nagtanguan ng palihim sapagkat uminit ang aming mga kwintas na bala. Ibig sabihin ay may aswang sa paligid at malapit lang ito. Tila din nagkaunawaan kami at sabay na napatingin sa lalaking bumili. Pagpasensyaan mo na. Suplada kasi yan eh. Mukhang hindi naman eh. Mukhang mahiyain lang siya. Ikaw yung lalaki nung isang araw, hindi ba? Oo, masaya akong naalala mo. Ako pala si Roldan. Ako si Maria. Siya naman si Lucas. Ang kakambal ko. Napatingin naman si Roldan kay Lucas. Nagpapalit-palit pa ang tingin niya sa aming dalawa. Napatingin naman si Lucas at ikinumpas ang kamay sa hangin. Huwag ka mag-alala. Marami din ang nagtataka kung bakit hindi kami magkamukha eh. Mana siya sa kapitbahay namin, samantalang ako, mana ako sa mga magulang namin. Ibig sabihin eh, mas maganda ang kapitbahay nyo kaysa sa mga magulang nyo? Pigil ang tawa kong nakatingin kay Lucas, Kabanong. Sumimangot lang ako nang mapatingin sa akin ng aking kababata at si Roldan. Siya ang nagsabi, hindi ako. Magaling ka ba sa abon ng braso? Mukhang gusto kong mambali ng braso eh. Baka braso mo mabali. Tingnan mo nga yung braso mo sa braso niya. Napakamot naman si Lucas ng kanyang batok nang matawa sila ang Aling Marcy at Roldan. Sa di kalayuan, may isang babaeng galit at nanlilisik ang mga matang nakamasid sa amin. Naramdaman ko yon at palihim ko siyang tiningnan. Masayang nakipagpambunong braso si Lucas kay Roldan. Kailangan naming gawin to para hindi kami paghinalaan ng aming pinaghihinalaan din. Napapailing na lamang ako na pinagmamasdan si Lucas, Kabanong. Sa pagpapanggap na magaling si Lucas, madali niyang naitago ang kanyang aura para di makita ng aswang. At siya din ang nagkukubli sa aura ko. Kaya hindi kami mapaghiwalay. Magpatalo ka na nga sa akin. Nang bumilib naman yung kambal ko. Paano naman ako makakapagpasikat sa kambal mo kung magpapatalo ako? Akong bahala sa'yo. Di lang kita ilalakad. Itatakbo pa kita sa kanya. Natawa naman si Roldan at pumayag sa gusto ni Lucas. Ilang minuto lang silang nagkatigasan ng lakas at ibinabana ni Roldan ang kanyang braso. Napasigaw naman si Lucas at napatingin sa akin dahilan para simangutan ko siya. Sus, pinagbigyan ka lang ng kalaban mo. Sad ko sa kanya sabay pasok sa tindahan para muling magtrabaho. Nagpaalam na rin sa amin si Roldan. Kumuway pa si Lucas sa kanya. Nangunot pa ang noo ko sa ginawa ni Lucas. Hinatid lang namin ng tingin ng binata at sabay na napahawak sa aming kwintas. Kinahapunan ay maaga kaming nagsarado katulad ng madalas na bilin ni Aling Marcy. Habang pauwi kami ay nakatayo na sa di kalayuan ang babaeng nakatingin sa amin kanina. Walang iba kundi si Tarsila.
Bago kami makapasok sa pinto ng aming inuupahang bahay, ay tinawag kami ni Tarsila. Sabay pa kaming napahinto ni Lucas at sabay rin na napatingin sa nakangiting babae. May tatanong ako. Umuwi ka na. Masyado mapanganib ang gabi. Balita ako may mga aswang na nagkalat dito. Hindi ka ba natatakot? Pagputol ko sa kanyang sasabihin, napatingin pa siya sa paligid. Magsasalita pa siya nang pagsarhan ko siya ng pinto. Masama namang napatingin si Tarsila sa nakasaradong pinto na di niya nalalamang pinagmamasdan ko siya mula sa loob. Huwag kang magtatangkang agawin siya sa akin, mortal. Ang aking mahal na si Roldan. Makakamatayan. Hindi niya natapos ang kanyang sanang sasabihin nang muli kong buksan ang pinto. Walang emosyon ang mukha ko nang iluwal ng pintuan. Habang nakatingin sa kanya, napapitlag siya at napatras bahagya. Nariyan ka pa rin? Anong oras na? Hindi ka ba natatakot sa aswang? Oo, baka isa ka ring aswang. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Naisip ko lang, kasi ang tapang mo na hanggang ngayon, nasa labas ka pa rin. Saad ko na napatingin pa sa dumidilim na langit. Magtatakip silim na kasi, oras na ng labasan ng mga nilalang sa dilim. Napatingin si Tarsila sa langit. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Dali-dali siyang tumakbo. Hindi na niya nagawang magpaalam sa akin, Kabanong. Nakangisi lang ako habang pinagmamasdan siyang papalayo. Pumaripas ba ng takbo? Minaman-manan na nila tayo. Samantalang sila, nahuli na natin. Ang gagawin na lamang natin ay pag-aralan kung ano ang kanilang kalakasan at kahinaan. Samantala, pagsapit ng gabi, ay kasabay nitong umakyat ang liwanag ng buwan para tanglawan ng kalawakan. Mabilis ang aming takbo. Mainam at sanay na kami sa kagubatang estranghero para sa amin. Napahinto ko sa isang puno at tahimik na nagmamanman. May naamoy ako mula sa ngamoy. Nasa paligid lang. Mag-iingat ka. Mukhang malakas sa mga aswang nito. Nagpatiuna ko ng takbo at sumunod naman si Lucas sa akin. Walang tunog ang aming mga paa. Habang tumatakbo para sundan ang amoy ng aking naaamoy. Napahinto kami nang may makita kami mga nag-uumpukan. Agad kong sinenyasan si Lucas na huminto. Mga bangkilan. Hindi pa pala naubos ang lahi ng mga ito. Sa wari ko, ang iba sa kanila ay nahawaan na lamang Tunay ngang malakas ang uri ng aswang na to. Ang mga bangkilan ay uri ng aswang na pinaniniwala ang magagandang dilag. Para rin silang mga mandarangkal, ngunit magkaiba lang ang taglay na lakas. Nagmula o nahahanay sila sa angka ng mga kadatuan at sila ay may kakayahang mag-anyong aso, baboy, ibon at iba pang mga nilalang ng dilim. Ang kanilang tunay na anyo ay mga magagandang aswang na may maliliit ngunit malalakas na pakpak ng paniki sa likuran at mahaba at matalas na kuko sa kamay. Higit silang nakatataas kaysa sa ibang uri ng aswang. Isa pa, may kakayahan silang gawing aswang ang karaniwang tao sa pamamagitan ng bagsali ng kanilang perlas na itim mula sa kanilang bibig. Sa mga taong kanilang nais na hawaan at gusto nilang maging aswang. Ilang taon ko ring pinag-aralan ng bawat lahi ng aswang, Kabanong, at isa ang bangkilan sa aming pinag-aralan. Kaya lumika ang mga bangkilan ng karaniwang aswang. O di kaya'y abwak o awok o di naman kaya'y tiktik. Hindi may pagkakailang maganda sila. Pwede ka namang humalik sa kanila, pero pili ka lang kung anong gusto mong maging ikaw, ha? Tik-tik, awok, o abwak. Pambira ka naman talaga Tingnan mo, di pa parating. Nagkatinginan kami ng mapagsino ang mga dumating, Kabanong.
nakita ko ang isang nilalang na nababalot ng napakaitim na balahibo. Mahaba ang pangil at talagang nakakasindak na tingnan. Ito ang uri ng nilalang na di ka talaga bubuhayin. Nagpalit anyo ang nilalang at gulat kaming nakatinginan ni Lucas nang makitang si Roldan ito. Hindi mo talaga masasabi na ang lahat ng may magandang mukha ay maganda no? Tingnan mo yan. Sinenyasan ko si Lucas na huwag maingay. Tinuturo ko ang mga aswang sabay turo sa aking tenga. Ibig sabihin, huwag maingay si Lucas dahil ang mga nilalang na nasa harapan namin ay may malakas na pandinig. Ikaw ba ang pinuno ng mga bangkilan? Ako si Roldan, o mas kilala sa tawag na Ahmad, ang pinuno ng mga gabunan. Nakipagkita ako sapagkat may nais akong imungkahi. Tayo ay magtulungan na talunin ang hindi pa nakikilala mga manunugis. Mahinghing napatawa ang pinuno ng mga bangkilan na nagpakilalang Asyela. Sinabi nito na hindi niya lubos maisip na nakikiusap ang isang gabunan sa mga bangkilan. Walang pinag-iba sa lakas at kapangyarihan ng dalawang lahi. Ang pagkakaiba lang nila ay kayang mang-atake ng isang gabunan kahit may araw. Mga katangian na hindi kayang gawin ng ibang angkan o lahi ng mga aswang. Dahil iisa ang ating kalaban, tulad ng aking pangako, mag-aalay ako sa inyo ng isang katawan. Meron na akong babaeng iaalay sa inyo. Siya'y paiibigin ko muna at kukunin ang kanyang tiwala. At kapag nahulog na siya sa akin ng lubos, ay iaalay ko na siya sa inyo. Nagkatinginan ng mga bangkilan, Kabanong. Tinanong nila si Roldan kung sino ang babaeng iaalay nila. Nangunot pa ang noo ko sa narinig ko. Siya'y maganda at bago lang sa kabilang bayan. Ang pangalan niya'y Maria. Nagkatinginan kami ni Lucas at lihim akong napangiti. Ngunit hindi ito nakita ni Lucas. Tingnan natin kung sino ang unang mapapaibig sa ating dalawa. Napatingin ako kay Lucas at Chumeñas na bumalik na kami sa aming tinutuluyang bahay. Napatango naman si Lucas at dahan-dahan kaming umatras at nagkubli sa dilim. Kinabukasan ay maaga kaming nagbukas ng tindahan. Pagdating ni Aling Marcy ay may dala itong kakanin. Nagpaalam kami sa kanya na kami ay uuwi muna sa aming bayan. Nais lamang naming dalawin ang aming mga magulang. Tinanong kami ni Aling Marcy kung kailan kami uuwi at sinabi naming sa susunod na linggo. Pinayagan naman kami ni Aling Marcy, Kabanong, at sinabi na sana'y huwag kaming magtatagal. Natigil lang ang aming usapan nang may lalaking bumili. Nagkatinginan kami ni Lucas at napalitan ng makahulugang tingin. Agad na lumapit si Lucas sa lalaki at binigay ang kanyang binili. Magandang araw, Maria. Mas lalo ka yatang gumaganda ngayon Talaga? Baka magkagusto ka sa akin yan. Wala naman sigurong magagalit kung magkagusto ko sa iyo, di ba? Wala naman. Baka sa'yo, may magalit. Natawa naman si Roldan at sinabi sa akin na walang magagalit kung maging kami. Nangunot naman ang noo ko na ikinatawa muli ni Roldan. Kung sakali lang, Maria. Bakit sakali pa? Kung ligawan mo na kaya, di ba Aling Marcy? Natawa si Aling Marcy habang ako ay nakasimangot. Lalo pa akong sumimangot nang sabihin ng aming amo na bagay naman daw umano kaming dalawa. Lumipas ang araw na madalas nang dumadalaw si Roldan. Minsan, nagdadala pa ito ng mga bulaklak. Ngunit tinatapon ko lang ito kapag wala na siya. May pagkakataong inaanyayahan niya ako na mamasyal. Siyempre, kasama si Lucas. Palagi kaming namamasyal sa ilog kung saan merong magandang tanawin. Hanggang sa isang araw ay sinabi ni Roldan na natututunan na niyang mahalin ang malamig kong pagkatao. Minahal niya umano ako sa kabila ng hindi ako marunong ngumiti o tumawa. Ngunit siya umano ay napapangitit na napapatawa ko. Hindi raw ako mahirap na mahalin.
Pakiramdam niya'y nahuhulog na talaga siya ng tuluyan sa akin. Maria, nais kong malaman mo na mahal kita. Kung tatanungin mo kung kailan nagsimula, ang sagot ko'y hindi ko alam eh. Masasaktan ka lang sa akin. Hindi ako marunong magparamdam ng pagmamahal. Sapat na sa akin, Maria, na makatabi ka't makasama. Buong buhay kitang pagsisilbihan. Mahirap lang ako. Paano kung ayawan ako ng pamilya mo? Kaya ko, Maria, talikuran ng lahat. Dahil mahal na mahal kita. Kahit ang mga kalahi mo? Sige lang, Roldan. Mahalin mo ko. Masyado mo akong minamaliit. Kahit ang pamilya mo? Medyo nagulat naman si Roldan. Hindi siya agad nakaimik. Nakatingin lang siya sa akin na seryoso ang muka. Pero syempre, huwag mo pa rin gagawin yon. Mas mahalaga ang pamilya. Oo. Tama ka, Maria. Napatango lang ako, kabanong, at muling tumingin sa ilog. Pag-iisipan ko muna ang nararamdaman mo. Una, dahil hindi pa ako handa. At hindi pa natin lubos na kilala ang isa't isa. Napatango naman si Roldan at sinabi sa akin na maghihintay siya. Sabay hinawakan niya ang aking kamay. Pasimple naman akong tumingin sa kamay ko na hawak niya. Tila nangilabot naman ako sa pagkakahawak niya sa kamay ko. Hindi ko lang pinahalata. Hinatid kami ni Roldan. Napapangiti naman siyang nagpaalam sa amin. Habang ako ay walang kahit na anong emosyon na nakatingin sa kanya. Umalis na lang si Roldan. Hindi man lang siya nakatanggap ng kahit isang ngiti mula sa akin. Pagkasarado ko ng pinto, ay agad akong naligo at naglagay ng mga langis pangontra sa aswang. Ganon din si Lucas. Nasa ganong kaming tagpo nang may umalulong sa labas ng aming inuupahang bahay. Nakatinginan pa kami ni Lucas at bagyang sumilip sa siwang sa dingding. Isang nilalang ang nakatayo sa labas at masamang nakatitig sa bahay namin. Pinatay ni Lucas ang ilaw para sabihin kami ay matutulog na. Ngunit inihahanda namin ang aming madalas isuot kapag nagmamanman o nakikipaglaban kami. Nang akto na kaming lalabas sa likod ng bahay ay may narinig kaming usapan at pamilyar sa akin ang boses. Sinenyasan ko si Lucas na magdahan-dahan. Muli kaming sumilip at nakita naming nagtatalo si Roldan at ang babae na nakatayo kanina. Anong ginagawa mo dito, Tarsila? Pinuno, hindi ba't napaibig na ninyo ang babae na nasa tahanang yan? Bakit hindi natin siya ialay sa mga bangkilan? Wag mo siyang gagalawin. Saad ni Roldan sa maotoridad niyang boses. Napatingin muna si Tarsila sa bahay namin saka napatingin sa kanyang pinuno. Mukhang nagbago yata ang ihip ng hangin, Pinuno. Mukhang ikaw ang napaibig ni Maria at hindi si Maria ang napaibig mo. Kapakanan ng ating nasasakupan ng isipin mo. Ialay mo na ang babaeng yan sa mga bangkilan. Inuutusan mo ba ako? Kung ikaw kayang ialay ko sa mga bangkilan. Uunahin mo pa ba ang babaeng yan kumpara sa ating lahi? Magiging kalahi din natin siya balang araw at lulod ka rin sa harapan niya. Kung ako sa'yo, tantanan mo ng babaeng yan. Siya ang papatay at magpapahamak sa'yo. Pwes, tatanggapin ko. Huwag mo akong ginagalit kung ayaw mong ipalapa kita sa mga kauri mo. Natawa naman si Tarsila sa sinabi ng kanyang pinuno, Kabanong. Tila yata kahinaan mo ang puso mo, Pinuno. Saad ni Tarsila sabay alis. Napatingin muna si Roldan sa tahanan namin bago malis at naglaho sa kadiliman. Mukhang tinamaan sa iyo yung pinuno ng mga gabunan Saad ni Lucas. Walang reaksyon naman akong napatingin sa kanya. Huwag kang palilin lang sa nakikita mo. Hindi mo ramdam? Patibong lamang nila yon. Tandaan mo, Lucas, ang isang pinuno ay hinding-hindi ipagkakanulo ang kanyang lahi
para lang sa isang mortal. Samantala, nagsasaya ang mga gabunan sa ilalim ng buwan. Pinagdiriwang nila ang unang kabilugan nito. Nakaupo si Roldan sa kanyang trono habang nagsasayawan ang mga kababaihang aswang. Pinahanga mo ko, Tarsila. Magaling kang umarte. Sapagkat ako'y natuto lamang mula sa inyo, aming pinuno. Alam kong narinig yun ni Maria at natitiyak kong mapapaibig ko na siya. May pakiramdam kasi akong alam niyang ako ay kakaibang nilalang. Pakiwari ko, pinuno, hindi sila mga normal na tao eh. Napakiramdaman ko rin yun. Ngunit mahabang pagmamanman pa ang kailangan hanggang makasiguro na tayo. Habang nagsasaya ang gabunan ay abala naman kami ni Lucas sa kabilang panig ng gubat. May nananalasa na naman kasing aswang sa bayan kung saan kami namamalagi. Isang wakwak ang nanalakay. Ito ay uri ng aswang na lumilipad. May katangian silang nahahalin tulad sa ibon. Ang iilan sa kanila ay may kakayahang magpalit anyo bilang isang itim na ibon na kumakain ng laman. At ang mga wakwak na may anyong tao ay may pakpak sila na katulad sa itim na ibon o paniki. Mahaba ang kanilang mga kuko at ito ang kanilang ginagamit para pangwakwak sa katawan ng kanilang mga biktima. Mukhang mga wakwak ang mga yan ah. Hinaan mong boses mo. Maaaring malabong mga mata ng mga wakwak, ngunit matatalas ang kanilang mga pandinig. Bulong ko kay Lucas. Ayon sa sinabi noon ni Ama, ay bulag ang mga mata ng mga wakwak sa umaga at nakakakita lang sila sa gabi. Sila ang mga aswang na maihahalin tulad mo sa paniki na malinaw lamang ang mga mata sa dilim. Humanda ka. Mapapalaban tayo. Sumugod ako sa mga abalang aswang, Kabanong. Walang ingay kong pinaghahampa sa mga aswang at nagmistula silang mga nabulabog na paniki. Tumalon ako at walang habas kong pinaghahampa sa mga wakwak. Ang iba ay sinasaksak ko na hanggang sa mamatay. Si Lucas naman ay pinaglalatigo niya ang aswang. Naghihiyaw ang mga ito at umuusok pa. Ang iba ay mistulang nagtatawag ng kakampi, ngunit hindi ko sila hinahayaan na makaalulong pa. Sa tuwing natatamaan namin ng aswang ay para itong mga paniki na humihiyaw sa sakit. Mga demonyo! Dapat sa inyo hindi na binubuhay pa! Uubusin ko ang mga lahi ninyo nang hindi na kayo dumami pa! Saad ko sabay pugot sa ulo ng mga wakwak. Mapabata o matanda ay hindi ko kinaaawaan. Para sa akin ay mga anak ng dilim ang mga ito at bata pa lang ay sinasanay na silang maging mabangis. Halos natatalo na namin ang mga wakwak. Saglit akong napahinto nang makita ang pinakamalaki sa lahat ng wakwak. Marahil ito ang kanilang pinuno. Napasigaw ito ng nakakatakot sabay turo sa kinatatayuan ko. Napangisi naman ako sabay walang pag-aalinlangang sumugod. Nagpambuno kami, Kabanong. Ngunit pinakita kong malakas at wala lang sa akin ang ginagawang pagsugod ng aswang. Tumilapon ako, ngunit itinukod ko ang aking dalawang baston sa lupa para hindi matumba. Napaluhod ang aking isang tuhod. Napatayo ako sa pinaikot-ikot ang aking baston. Napadura pa ako dahil dumugo ang aking labi. Amronggujo ka. Pagpapayaran mo ang pagsapak mo sa akin. Saad ko, sabay sugod. Mabilis pa sa 4:00 sinugod ko ang pinakamalaking wakwak. Nagpambuno kami. Kanya-kanyang sanga sa bawat atake. Ngunit sa tuwing ihahampas ko ang aking baston, ay mistulang mayayanig ang paligid. Bumabalik ko ang katawan ng aswang sa tuwing tatamaan ng aking baston na naging dahilan para magsuka ito ng dugo. Malakas ang sigaw ng aswang. Halos lupaypay na ang katawan niyang kakahampas ko. Halos lahat ng galit ko ay ibinuhos ko sa aswang. Nagmistulang ako na ang halimaw sa mga oras na yon. Maging si Lucas ay nagulat sa lakas na pinapakita ko. Ang ibang aswang
ay sinisiliban ko na kahit buhay pa at ang mga batay itinatapon sa apoy. Lupasay na ang aswang at wala ng lakas na lumaban pa. Nilabas ko ang aking mahabang punyal mula sa baston at walang habas na ginilitan ng liig ang pinuno ng wakwak. Nagulat si Lucas nang buhatin ko ang pinakamalaking aswang at itinapon sa nagliliyab na apoy. Pinagmamasdan lang ako ni Lucas, Kabanong. Nakikita niya ang alab sa mga mata ko. Ang matang mabangis at walang takot. Tara na, Itim. Diretso na tayo sa ating bayan. Saad ko, sabay takbo ng mabilis. Walang imik naman na sumunod sa akin si Lucas. Binaybay namin ang kagubatan pabalik sa aming baryo para ibalita ang aming misyon. Masaya ako nakabalik kayo ng ligtas, anak. Salamat, mahal na pinuno. Ngunit nais kong malaman mo na sa bayang aming pinuntahan ay napakaraming aswang na gumagala. Maging sa mga karatig bayan niya ay napakaraming nananalasang aswang. Ang mga gabunan? Nakipag-isa sila sa mga bangkilan para matalo ang mga manunugis. At balak nilang paibigin si Maria para ialay sa mga bangkilan. Napatingin naman si Ama sa akin, habang ako ay tila walang kahit anong emosyon ang makikita sa aking muka. Hindi ko alam kung anong dapat na maging reaksyon ko sa mga sandaling yun. Anong yung balak? Papasukin natin ang kanilang lungga. Ibibigay ko sa kanila ang kanilang kagustuhan. Mainam na ating pagplanuhang mabuti ang ating gagawin para hindi tayo magkamali. Ama, sa unang kabilugan ng buwan, gaganapin ang kanilang pagtitipon para sa pagkakaisa nila. Yon din ang araw na atin silang lulusubin. Sumang-ayon si Ama sa aking plano, Kabanong, at ang gabi ring yun ay kanyang tinipon ng kanyang mga nasasakupan para sa pagpupulong. Ang lahat ng mga manunugis ay kanyang hinati sa 4. Batay na rin sa mapa na aming ibinigay. At sa 4 na sulok ng gubat ay may mga manunugis siyang itatalaga. Ang mga babaylan ang siyang may iwan para manalangin o magsasagawa ng taphag. Para tayo ay gabayan ng mga Diyos at ng ating mga abyan. Matapos ang pagpupulong ay bumalik kami ni Lucas sa bayan kinabukasan. Habang naglalakad kami ay may nakasalubong kami mga babae. Magaganda ang mga ito at para silang mga Diyos ang nagsibabaan sa lupa. Panay ang tawanan ng mga ito na parabang ang saya-saya nila. Panay pa ang kanilang harutan at tampalan. Mga mandurugo, Bulong ko kay Lucas. Tahimik lang na nakatingin si Lucas sa mga babaeng panay ang tawanan. Ang mga mandurugo ay ang uri ng mga aswang na magagandang dilag kapag umaga. At sa tuwing sasapit ang takip sili mo gabi, ay may kakayahan silang maging ibong mandaragit na may mukha ng magandang dalaga. ayon sa kasabihan, sila umano ay ang mga dating kinari. Anong kinari? Mga kalahating diwata at kalahating tao o mga nilalang na may dugong diwata. Ang mga kinari ay magagandang nilalang na may pakpak sa likuran. At kapag ang mga kinari ay iibig sa tao, sila'y magsisilbi at magmamahal ng tapat sa tao. Ganon? Mukhang kailangan ko ng magmahal ng kinari Natigil ang aming usapan nang magkalapit na kami ng mga mandurugo. Bagya pa kaming nagkatitigan. Matama lang kaming nakatitig sa kanila. Habang ang mga mandurugo ay napangiti at binati kami ng magandang araw. Bagya lang napayuko si Lucas habang ako ay nakatitig lang. Nang makalayo na ang mga mandurugo ay napahinto sila para sundan kami ng tingin. Napayuko lang sila at diretsong naglakad nang nilingon ko sila at tinitigan na matalim. Ngunit kapag ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang mga kinari ay magiging aswang na kung tawagin ay mandurugo. Marahil ang mga yan ay nagmahal ng tao, ngunit nabigo. Kawawa naman sila. Mas kawawa ka kapag kinain ka nila. Tandaan mo,
Galit sa mga lalaki ang mga yan. Saad ko na napapailing. Muli ko pang nilingon ang mga mandurgo ngunit wala nang mga ito. Nang makarating kami sa bayan ay tuwang-tuwa si Aling Marcy nang makita kami ni Lucas. Sinabi pa na matanda na matumal ang kanyang kita nung umuwi kaming dalawa. Napapatawa naman si Lucas habang ako ay nakatingin lang. Napalingon naman kaming dalawa nang sabihin ni Aling Marcy na tila ang lakas ng pang-amoy ng manliligaw ko. Mukhang alam agad nito na naririto na kami. Nakangiti namang lumapit si Roldan habang nagiinit naman ang dugo ko nang makita siya. Magandang araw, Maria. Kumusta ka? Bakit? Namiss mo ba ako? Napatingin naman sa akin si Lucas nang marinig ang sinabi ko. Nakasimangot at naniningkit naman ang aking mga mata habang nakatingin sa aking kababata. Wala naman ako sinasabi ah. Hindi na lang ako umimika, Banong. Napatingin lang ako muli kay Roldan nang tawagin niya ako. Ngunit nangunot ang aking noo nang magawi ang mata ko kay Tarsila na nakangiti na parang demonyo. Napatingin ako kay Roldan na nakangiti sa akin. Mas lalong napakunot ang noo ko dahil nakikita ko ang demonyo sa ngiti niya. Kasama mo ba yung babae sa likod? Sabay pang napalingon sila Lucas at Roldan sa tinuro ko, Kabanong. Napangiti naman si Roldan at sinabi niyang kababata niya si Tarsila. Nais lang umano ni Tarsila na makilala ang babaeng kanyang nililigawan. Ang ganda ng ngiti ng kaibigan mo. Parang demonyong umahon sa lupa. Wala sa loob kong sambit. Natawa naman si Lucas habang si Roldan ay nakatingin lang sa amin. Napangiti lang ito nang tingnan ko siya. Palabiro ka pala, Maria. Hindi marunong magbiro si Maria. Pasmado kasi bibig niyan eh. Ah, ganun ba? Napatingin muli ako kay Roldan nang ayain niya ako sa kanilang baryo. Sinabi niya ang petsa. Nagkatinginan naman kami ni Lucas sapagkat ang petsang binabanggit niya ay ang petsa ng unang pagsibol ng kabilugan ng buwan. Pag-iisipan ko. Gusto sana kitang ipakilala sa pamilya ko eh. Hindi na lang ako umimika, Banong. Napatingin lang ako sa kamay ko nang hawakan yon ni Roldan. Totoong nararamdaman ko sa iyo, Maria. Mahal na mahal kita. Nagulat na lamang si Roldan nang yakapin ko siya. Nanlilisik naman ang mga mata ni Tarsila nang makitang niyakap ko si Roldan. Nanlalaki ang mga mata niya nang makita ang makahulugang ngiti ko. Kinagabihan, nakasilip ako sa labas ng bahay. May nakatayo roon ng mga bulto nang di ko malaman kung lalaki ba o babae. Nang maaninag ko'y napangiti ako. Maganda ka. Mukhang may bisita ka. Dahil inaasahan ko na ang mga lahing ito. Ako? Natitiyak kung ikaw ang sadya ng mga yan. Saad ko, sabay suot ng aking maskara at bandana. Ganon din si Lucas. Pinatay namin ang gasera at dahan-dahang lumabas sa likod ng aming bahay. Mabilis kaming umakyat sa puno at pinagmasdan ng mga mandurugong nakatayo sa tapat ng aming inuupahan. May nagkaka-interes nga sa akin. Aswang naman. Lihim akong napangiti habang si Lucas ay panay ang atungal. Natahimik lamang ito nang tumalon ako mula sa puno sabay takbo sa mga mandurugo. Masyadong mainipin naman tong babaeng to. Aniya sabay sunod sa akin. Nagulat na lamang ang mga mandurugo na may humampas sa kanila. Paglingon ng iba ay nakita nila kami na nakamaskara. Narinig pa naming sinabi ng isa sa mga aswang na narito na ang mga manunugis. Kami nga. Nagulat ka? Sabay hampas ko sa ulo ng mandurugo ng aking baston na akala mo ay gawa sa kahoy. Mukhang kahoy lang tingnan ng baston ko, ngunit gawa ito sa bakal na may halong ginto't pilak. Mabigat kapag ordinaryong tao lang ang hahawak, ngunit magaan lang kapag ako ang may hawak nito, Kabanong.
Kung ako ay walang habas kung manghampas ng mandurgo, si Lucas naman ay panay ang hingi ng tawad sa kada matatamaan niyang mandurgo. Ay, sorry. Natamaan ko mukha mo. Sorry. Bawi ka na lang sa susunod mong buhay, ha? Nagising ang mga nagpapahinga sa kanilang bahay sa ingay ng kanilang mga bubong na ginawang takbuhan ng mga mandurgo. Nagugulat na lamang sila na mga naglalaglagang aswang mula sa kanilang mga bubong. Nakita nila umano ang dalawang nilalang na nakikibaka sa mga aswang. Napahanga sila't nagpasalamat sa Diyos dahil nagpadala ito ng tagapagligtas. Para kaming mga kidlat na nagtatagisa ng lakas. May pagkakataong umiilaw pa ang katawan nila kapag natatamaan ng aking baston. At ang sino mang matatamaan ay mistulang lantang gulay. Halos bali ang butot di na makatayo. Muli kong binibigkas ang salitang madalas kong binabanggit kapag nakikipaglaban. Ang salitang tila ba nagpapalakas sa akin at mas nagiging mabangis pa ako. Para bang kapag binabanggit ko ang mga salitang yon ay nagiging ibang tao ako. Napatay namin ang mga mandurugo na para sa akin ay nakakatakot lang ang pangalan pero mahinang kalaban. Katulad ng nakaugalian ay sinisilaban namin ang mga ito. Umalingaso ang amoy nila at amoy nila ang magsisilbing banta sa ibang lahi. Wala. Ano ba yung salita na madalas mong binabanggit? Di ko maintindihan. Napatingin ako sa kanya, Kabanong. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sagot sa tanong niya. Huwag mo nang alamin. Mamamatay ka kapag sinabi ko sa'yo. Tara na. Balisa si Roldan sa kanyang silid. Hindi niya maunawaan kung bakit ganito ang kanyang nararamdaman. Ang dating pagmamahal na puno ng pagkukunwari ay naging tunay na. Sa tuwing pipikit ang kanyang mga mata, ay mukha ko na hindi nakangiti ang kanyang nakikita. Tila ba naguguluhan na siya kung kanya pa bang ipagpapatuloy ang pag-aalay sa akin sa mga bangkilan. Nasa ganun siyang tagpo nang may magsalita sa kanyang likod. Nangunot ang kanyang noo nang makita si Tarsila. Mukhang balisa ka, mahal na pinuno. Sa iyong isip ay meron bang bumabagabag? Anong ginagawa mo dito sa silid ko? Ang tanong ko po ang inyong sagutin. Nanlaki ang mga mata ng babae sa gulat nang bigla siyang sakali ni Roldan. Bahagya ang kanyang pagkagulat dahil napalitan ito ng mahinang pagtawa. Papatay mo ang iyong lahi para lang sa isang mortal. Kataksilan yon. Kataksilan yon sa iyong lahing matagal mo nang inaalagaan. Wala kang karapatang kwestiyonin ang katapatan ng iyong binuno sa kanyang lahi. Hindi ang mababang uri ng aswang na katulad mo ang magsasabi sa akin yan. Binitiwan niya ang leeg ni Tarsila. Huminga naman ng malalim ang babae at naubo habang hawak niya ang kanyang leeg. Naluluha pa siyang napatingin sa nakatalikod niyang pinuno. Ang pinunong nilaanan niya ng pagtingin at pag-ibig. Ngunit hindi siya magawang tingnan. Ang nais ko lamang ay huwag mong talikuran ang iyong lahi dahil sa isang mortal. Kapag nalaman niya ang tungkol sa atin ay maaari nating ikapahamak yun. Inaalala mo ba ang ating lahi o inaalala mo ang sarili mo? Akala mo hindi ko alam na may pagtangi ka sa akin? Pero nais kong malaman mo na kung hindi ang mortal na yon ang aking mapapangasawa, ay hindi rin ikaw ang nais ko na mapangasawa. Nanlaki ang mga mata ni Tarsila. Hindi niya akalain na alam ng kanyang pinuno ang matagal na niyang lihim. Hindi ko ibig ang mortal. Iaalay ko siya sa aking mapapangasawa. Walang iba kundi ang pinuno ng mga bangkilan. Saad ni Roldan. Ngunit wala itong katotohanan. Nag-iisa lang ang babaeng nagpatibok ng puso ng gabunan. Walang iba kundi ako. Ginugulo ko ang isip niya. Nagkaroon siya ng pagdadalawang isip na hindi niya kailanman nararanasan. Umalis na ang luhaang si Tarsila. Nag-iwan na lamang si Roldan ng isang malalim na buntong hininga bago lumabas sa kanyang silid.
Samantala, kami ni Lucas ay naghahanda na para sa aming laban na magaganap. Kung kinakailangang ipain ko ang aking sarili para matalo ang mga gabunan, ay gagawin ko. Wala akong nararamdamang takot. Bagkus ay pinaghahandaan ko ang araw na yon kung saan magaganap ang madugong labanan. Laban sa aswang at manunugis. Nalalabit na, Lucas. Nalalabit na ang madugong laban. Sa pagsibol ng unang kabilugan ng buwan, dadanak ang dugo ng mga aswang. Mukhang ito na yung pinakamalaking laban na masasaksihan ko ah. Nasa ganun kaming pag-uusap nang marinig namin ng mga kapitbahay tungkol sa tagapagligtas. Sinabi ng mga kapitbahay na kitang-kita nila kung paano talunin ng mga tagapagligtas sa mga aswang. Anila, sila'y nakasuot ng mga maskara at damit na parang pangmandirigma. Nagkatinginan lang kami ni Lucas habang nakikinig sa usapan nila. Tingnan mo sila. Nagkaroon sila ng pag-asang muling masilayan ang mukha ng gabi na hindi na nila nasisilayan sapagkat nababalutan sila ng takot at pangamba. Maria, si Tarsila oh, paparating. Napatingin naman ako sa dalagang parating. Nangunot ang aking noo habang nakatingin kay Tarsila na akala mo'y parang susugod sa gera. Ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang mahalin ng taong gusto niya. Pero hindi siya ang mahal eh. Walang emosyon akong napatingin kay Lucas Cabanong. Sabay lang kaming napalingon kay Tarsila nang tawagin niya ako. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Lubayan mo si Roldan. Kung ayaw mong mapahamak, ay mas mainam na umalis ka na lang sa lugar na ito. Bakit naman ako mapapahamak? Tanong ko sa tonong hindi mo alam kung nagtatanong ba o nagbabanta. Bagyang napatawa si Tarsila saka lumapit bahagya sa akin. Masasaktan ka lang sapagkat may iba siyang babaeng napupusuan at hindi ikaw yon. Walang problema. Dahil alam kong hindi rin ikaw yun. Masamang tingin ang ipinukol sa akin ni Tarsila at mababaka sa mukha nito ang sakit. Habang ako ay mataman at diretso lamang ang tingin sa kanya. Hindi pa tayo tapos. Darating ang araw na magtutuos din tayo. Magpalakas ka sa araw na yon. Umalis si Tarsila ng walang lingon. Hinatid ko lang siya ng tingin habang papalayo. Napabuntong hininga ako nang tuluyan ng maglaho si Tarsila sa aking paningin. Gagawin ng babaeng sugatan ng puso ang lahat. Kahinaan nila ay pag-ibig. Kinagabihan ay ginambala kami ni Lucas ng isang ingay. Panay ang katok niya sa aming pinto. Agad kaming lumabas sa kanya-kanya naming silid at nagmasid. Anak, Maria, buksan mo ang pinto. Nagkatinginan kami ni Lucas Cabanong. Alam naming hindi si ama ang nasa labas dahil ang aking amay hindi basta-basta umaalis sa aming baryo. Nagtinginan kami ni Lucas at inihanda ang aming mga kagamitan sa pakikipaglaban. Kinuha ko ang aking maskara at akto ko nang isusuot nang may magsalita sa labas na kaboses ni Lucas. Maria, Kambal, buksan mo nga tong pinto. Kanina pa kami ni tatay dito sa labas eh. Parang matatawa naman si Lucas habang nakikinig sa kanyang sariling boses. Aba, sino kayang aswang yan? Ang bobo. Paano ka maniniwalang ako yan eh, naririto ko. Di kaya peke ako? Ano? Hiwain ko na ba ang ulo mo? Di na, nasa labas ang peke eh. Napapailing na lamang ako at tinuon muli ang aking atensyon sa pinto. Sa wari ko'y mga ek-ek ito. Mga uri ng aswang na mahilig kumain ng hayop o tao. Sila din ang mga uri ng aswang na ginagaya nila ang boses ng tao para maging biktima. Sumenyas na ako na sa likod kami dumaan. Binilinan ko si Lucas na mag-ingat dahil baka may mga aswang din sa likod bahay. Nang akto ng bubuksan ni Lucas ang pinto'y pinigilan ko siya. Nagtataka naman siya kaya sinabi ko na may mga aswang sa likod. Bahagya niyang sinilip at nakita niya ang mga abwak.
Sila ang uri ng mga aswang ng mga kalalakihan na may kakayahang magpalit anyo bilang bayawak. At ang kanilang mga kababaihan ay may kakayanang magpalit anyo bilang mga uwak. Naghukay sila sa lupa upang mag-abang ng kanilang mabibiktima. Mga walang iya. Nagtawag pa ng kakampi Nasa ganun kaming tagpo na magsigawan ng mga aswang na ek-ek sa kabilang pinto. Nagkatinginan pa kaming dalawa. Dali-dali kaming nagtungo sa sala para silipin ang nangyayari. Nakita namin ang isang lalaki na walang habas na pinagbububugbog ang mga aswang. At sa hula ko ay si Roldan yon. Bagay na hindi nga ako nagkamali. Hindi ba sinabi ko sa inyo na hindi ang bahay na yan? Umalis na kayo sa lugar na ito bago ko pa kayo sunugin. Nakita namin na nagsisiatrasa ng mga aswang. Tinungo namin ni Lucas ang kusina at nakita rin niyang nagsiatrasa ng mga aswang. Bumalik siya sa akin at sinabing nag-alisa na ang mga aswang sa likod ng bahay. Tahimik lang kaming nakamasid. Walang umiimik at halos di humihinga habang naririnig namin ang yapak na papalapit sa pinto. Maria, hindi ko hayaang ikaw ay mapahamak. Sana'y malaman mo na totoo ang aking nararamdaman sa'yo. Hindi mo ako pinapatulog Ginambala mo ang aking nananahimik na puso. Ginulo mo ang isipan ko. Naririto lang ako Babantayan kita. Saad ni Roldan mula sa labas. Nakatinginan at nagkasinyasan pa kaming dalawa ni Lucas. Tahimik kaming bumalik sa aming mga silid. At pareho din kaming hindi nakatulog na dalawa sa pagmamatsyag sa paligid. Kinabukasan, pareho kaming puyat ni Lucas. Tinanong naman kami ni Aling Marcy kung bakit tila matamlay kaming dalawa. Sinabi namin ni Lucas na hindi kami nakatulog sa mga kaluskos na naririnig sa aming bahay. Tila nangamba naman si Aling Marcy at sinabing baka mga aswang ang nanggagambala sa amin. Kinabahan nga kami, Aling Marcy. Napuyat patuloy kami. Mukhang hindi naman halatang puyat ka. Yung aswang mong ang manliligaw hindi mo raw pinapatulog. Ginagambala mo raw ang kanyang nananahimik na puso. Napuyat nga siya Ako pa kaya? Babatukan ko sana siya ngunit mabilis na lumayo si Lucas. Nasa ganun kaming tagpo nang dumating si Roldan. May dala itong bulaklak at nakangiting inabot niya sa akin. Habang ako ay nakasimangot lang. Binati naman niya si Aling Marcy at Lucas. Napatango naman ng dalawa't binati rin siya pabalik. Maria, pumapayag ka na bang daling kita sa baryo namin? Para ano? Para ialay sa pinuno ng bangkilan? Nakangiti namang naghihintay ng kasagutan si Roldan Cabanong habang ako ay wala kahit na anong emosyon na makikita sa aking muka. Hindi malaman ni Roldan kung ako ba ay galit, malungkot o masaya. Sa lahat ng mortal na kanyang nakadaupang palad, ako lang umano ang hindi niya mabasa. Palaging blankong ekspresyon o emosyon. Sige, kailan ba? Sa unang pagsibol ng kabilugan ng buwan, pagdaraos ng isang pagtitipon ng aming barangay Katunayan, ginagawa namin to tuwing unang pagsibol ng buwan. Pasasalamat namin sa lahat ng biyayang natanggap namin. Sige, asahan mong ako ay darating. Napangiti naman si Roldan at niyakap ako, Cabanong. Ngunit sa puso niya'y merong pagdadalawang isip. Balak niya'y hawaan na lamang ako nang sa ganun ay hindi na ako may alay sa pinuno ng mga bangkilan. Napasaya mo ako, Maria. Kung alam mo lang kung gaano mo ako napasaya. Hindi lang ako umimik. Bagay na ikinangiti naman ni Roldan. Para kay Roldan ay ako ang natatanging babae para sa kanya. Bagaman hindi ako marunong umiti o magpakita ng ekspresyon, sa kanyang mga mata ay masaya na siya. Ngunit ang kasiyahan niya ay napalitan ng lungkot. Sa isiping ipapahamak niya ang buhay ng pinakamamahal niyang dilag sa mundo. At ako yon. Maria, ikaw palang unang babaeng aking minahal. Ang malas mo naman na akong una mong minahal.
Sana Maria, mapagbigyan mo ako sa aking pag-ibig. Sa kabilugan ng buwan natin malalaman kung dapat mo pa ba akong mahalin. 2 araw na lang ay unang pagsibol na ng buwan. At habang papalapit ang kabilugan ng buwan, ay siya ring pananalasa ng mga aswang sa mga karatig bayan. Habang kami ay nagmamatsyag, isang manananggal ang aming nakita sa isang bubungan. Pumapagaspas pa ang pakpak nito. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Narito ang pinto, oh! Nang makita namin ang aswang ay agad ditong lumipad. Nagtanguan naman kami ni Lucas at walang pagdadalawang isip na sinundan ng aswang. Pumasok ito sa gubat, ngunit hindi namin nilubayan ang aswang. Halos lawit na ang dila nito kakalipad. May pagkakataong aakyat bababa ang kanyang paglipad. Napahinto ako at si Lucas nang biglang nawala ang manananggal. Sinenyasan ko siya na magtago sa mga puno. Napatungo naman si Lucas at nagtago. Ilang minuto kaming naghalukip-kip sa mga puno nang lumabas ang manananggal. Palinga-linga pa ito na tila ba hinahanap kaming dalawa. Nang matapat ng manananggal kay Lucas, ay walang habas niya itong pinalo ng kahoy. Hindi niya ito tinigilan kakahampas. Napapasigaw naman ang manananggal habang sinasangga ang paghampas ni Lucas. Walang iya ka! Pinagod mo kami, ha? Makakatim ka talaga sa akin ngayon! Gigil na saad ni Lucas sabay sapak sa manananggal. Matapang pa itong nakipaglabang kay Lucas, habang ang huli ay hindi rin patatalo. Tapusin mo na yan. Ha? Ngayon na? Kawawa naman tong hayop na to. Mamamatay ng walang paa. Mahalaga pa ba yan? Napatingin naman si Lucas sa manananggal na parabang tinatanong nito kung nasa ang kanyang mga paa. Ngunit napakatapang ng manananggal at balak pa mangagat. Kaya wala siyang habas na sinapak si Lucas. Walang iya ka? Ako na nga to nag-aalala sa iyong mamamatay kang walang paa, tapos kakagatin mo pa ako, ha? Saad niya, saka sinuntok ang manananggal. Nang manamlay ang aswang ay tumayo na siya. Napatingin pa siya sa akin ng hapong-hapo. Halos di siya makahinga kaya itinuro niya ang aswang na halos lawit ang dila dahil hinila niya. Bigkasan mo na ng dasal mo yung hayop na yan. Ikaw na pumatay dyan. Woo! Iningal ako sa lintik na. Ha? Hindi pa man natatapos ni Lucas ang sasabihin ay hiniwa ko na ang aswang. Nagulat na lamang siya nang nagtalsika ng dugo sa lupa. Nakanganga pa siyang napatingin sa akin at muling napatingin sa patay na aswang. Mahinang nilalang lang yan. Tara na. Hindi mo man lang ba hanapin yung paan yan? Hanapin mo kung gusto mo. Sad ko sa kanya sabay alis. Napatingin pa siya sa aswang na wala ng buhay at sinabing hahanapin di umano ng aswang ang kanyang paa. Ngunit bago pa siya makaalis ay tinapunan ko na ng apoy ang aswang dahilan para magliyab ito. Nagulat pa si Lucas nang lumiyab ang katawan ng manananggal. Napatingin naman siya sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya na walang nakikitang emosyon. Nasa ating batas na wala tayong iiwanang bakas. Kasabay ng kanyang katawang nasusunog ay ang pagsunog din ng kanyang paa. Isang araw na lamang ay magaganap na ang totoong laban. Kami ay umuwi muna sa aming bayan para muling makipagpulong sa aming lahi. Masaya naman kaming sinalubong ng aming mga kanayon. Nagpatawag ng pagpupulong ang aking ama para planuhin ang mga gagawin namin sa paglusob. Sinabi ng aking ama na kailangan maingat kami sa bawat kilos, katulad ng mga kilos namin nung kami nag-iinsayo pa lamang. Kailangan din namin ng matinding pag-iingat sapagkat nalaman nila mula sa amin na hindi lang iisa ang aming makakalaban. Huwag kayong mabahala. Talihim akong makipag-ugnayan sa mga manunugi sa 3 panig ng kalikasan. Ha? Nasalisyan mo ako? Di naman kita nakitang umalis, ha? Lihim nga, di ba? Kaya ako lang ang nakakaalam kung paano ko ginawa.
Sinabi ko na pumayag na ang mga manunugis na makiisa sa amin. Asahan umano namin na sila'y hindi aatras sa laban. Kilala umano nila ako. Naipaabot na sa kanila ang balita tungkol sa akin sa pamamagitan ng mga babaylan nila. At alam umano nila kung gaano ako katapang at kabangis sa larangan ng panunugis. Ipinakita ko ang mapa ng lugar kung saan dapat kami pumwesto. Ang timog ang aming napili, at ang silangan, kanluran at hilaga ay ang ibang manunugis ang pupwesto. Sinabi rin ni Ama na magpapakalat siya sa iba pang lugar na maaring labasan ng mga aswang. Katulad na lang halimbawa ang timog silangan o hilagang kanluran. Si Maria ay papasok sa kuta ng mga gabunan. Hintayin natin ang kanyang hudyat bago tayo sumugod. Ako ay magpapadala ng salitang akara na ang ibig sabihin ay sugod. Yon ang aking hudyat. Yon ang salitang ating gagamitin nang sa ganun hindi maunawaan ng mga aswang. Hindi tayo maaaring gumamit ng Latin dahil mauunawaan niya ng mga aswang at ang mga babaylan nang siyang mananalangin dito sa ating baryo para sa ating tagumpay. Huwag kayong matakot. Ang inyong mga kwintas at anting-anting ay mayroon ng mga dasal para kayo ay protektahan bukas. Huwag ninyo itong ihihiwalay sa inyong mga katawan. Matapos ang pagpupulong ay nagsiyanda na kami. Si Lucas ang naatasan ko na magdala ng aking baston at maskara, habang ako naman ay inayos ang aking sarili para maging kaaya-aya sa paningin ng mga aswang. Nasa ganun akong tagpo nang pumasok ang aking ina. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Samantalang ako'y walang kahit na anong emosyon na makikita sa buo kong sistema. Tunay ngang ikaw ay napakaganda, anak. Ngunit may kulang sa parte ng iyong mukha para ikaw ay mas gumanda pa. Nangunot naman ang mukha ko sa sinabi ng aking ina. Natawa naman si ina at napabuntong hininga habang hawak ang mukha ko. Nawala na ang ngiti sa iyong mga labi, sa iyong mga mata. Ang ngiti ang pinakamagandang bahagi ng ating mukha, anak. Ng ating pagkatao at ng ating kaluluwa. Hindi lang ako umiimik. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako marunong ngumiti. Simula nung ako'y makapatay ng batang aswang na may hawak na sanggol ay nawalan na ako ng ganang ngumiti. Ang tanging hangarin ko na lamang ay makapatay ako ng mga aswang. Tila ba hinahanap-hanap na rin ang aking katawan ng labanan. Napatayo ang aking ina at hinawakan ako sa balikat, Kabanong. Napatingin ako sa salamin kung saan makikita ko sa aking likuran ng refleksyon ng aking ina na nakangiti sa akin. Anak, mapanganib ang gagawin mong pagpasok sa kuta ng mga gabunan. Ako'y nag-aalala para sa iyo, ngunit ako'y nagtitiwala rin, anak. Nagtitiwala ako sa iyong tapang at galing. Hari naway sumaiyo ang Diyos sa iyong misyon. Huwag dawa niyang pabayaan ang ating lahi. Ikaw at ang iyong ama. Huwag kayo mabahala, ina. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Napangiti si ina at niyakap niya ako mula sa likod. Hinawakan ko naman ang kamay ng ina ko na nakayakap sa akin. At tahimik ko lang na pinagmamasdan ng refleksyon niya sa salamin. Muling napangiti si ina at bahagyang hinagod ang balikat ko bago lumabas. Naiwan akong mag-isa sa aking silid na nanatiling nakaupo at pinagmamasdan ng aking muka. Kinabukasan ay nasa bayan na kami kung saan kami namamalagi ni Lucas. Ilang oras na lamang ay susunduin na ako ni Roldan upang dalhin sa kanilang bayan. Nakasuot ako ng bestida na napakaganda, ngunit nakapaloob sa aking bestida ang aking kasuotang pandigma. Napalingon ako nang marinig ang tawa ng aking kababata. Gusto mong hilain ko yung ibabang labi mo, ha? Ito naman, inaangaan ko lang yung ganda mo, no? Bagay pala sa iyong bestida. Lalo kang kumaganda eh. Lalo na kung nakangiti ka pa. Huwag mo nga akong binabola. Baka suntukin kita't ihagis eh. Napaka-terorista naman ang utak mo talaga, oh.
Mabilis nawala si Lucas sa paningin ko nang tingnan ko siya. Napapailing na lang ako, kabanong. Ngunit nagpapasalamat na rin ako sa kababata ko dahil kahit gaano ko kalamig o kasungit ay hindi niya ako iniiwan. Ilang oras lang ay dumating na si Roldan. Tinawag ko si Lucas upang makapagpaalam. Sinabi naman ni Lucas na alagaan ako ni Roldan at ibalik ng buo katulad ng pagkuha niya sa akin dito sa bahay ng buo. Medyo hindi agad nakasagot si Roldan, ngunit nangako siyang hindi ako mapapaano. Mag-iingat ka, kambal ha. Sana magustuhan mo sila. Napatingin naman si Roldan kay Lucas na nagtataka, habang ako ay nakatingin lang sa kanya. Natawa naman bahagya si Lucas sa tinaboy na kami para umalis na at para di umano ako gabihin pa uwi. Bago umalis ay napatingin pa ako kay Lucas at pasimple kaming nagtanguan. Habang naglalakad kami ni Roldan ay nagiiwan ako ng bakas gamit ang tila gintong buhangin na dumidikit sa lupa. Hindi ito nakikita ni Roldan dahil may dasal ito ng mga babaylan na hindi ito makikita ng mga itim na mahika o ng mga anak ng dilim. Kalahating oras lang ang aming paglalakbay. Nang marating na namin ang bayan ni Roldan, masaya naman akong sinalubong ng mga taga-nayon. Ang iba na may titig na titig sa akin na parabang isa akong napakasarap na ulam. Binati nila ako habang ako'y nakatitig lang sa kanila at bahagyang yumuyuko. Pinaliwanag naman sa kanila ni Roldan na hindi ako marunong magpakita ng aking emosyon. Maligayang pagdating sa aming bayan, Maria. Masaya kaming ikaw ay aming makakasama sa mahalagang pagdiriwang na gaganapin mamayang unang pagsibol ng buwan. Talaga? Hindi ka ba masasaktan? Bagyang natigilan si Tarsila at napatingin kay Roldan. Pagkuway, napatingin siya sa akin at bahagyang natawa. Makikita sa kanyang mga mata ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Kahit pa siya ay nakangiti. Naunawaan ko ang nararamdaman ni Tarsila. Hindi madali ang masaktan. Hindi madaling paghilumi ng sugat ng nakaraan o dulot ng pagkabigo. Ano ba naman, Maria? Ikaw ang napili ng aming ibig kong sabihin ni Roldan na aking kababata. Kesa naman mapunta siya sa ibang hindi marangal na babae, di ba? Napatingin lang ako sa kanya, kabanong. Tinititigan ko ang bawat anggulo ng mukha ni Tarsila. Binabasa ang kanyang emosyon, lalo na ang kanyang mga mata. Medyo naiilang naman si Tarsila sa ginagawang pagtitig ko. Napahawak pa sila sa kanyang pisngi at iniiwasan ng tingin sa mata kong walang kahit na anong emosyon. Ikaw ay may angkin at taglay na kagandahan. Marami ang sayo'y magkakandara pa. Napatingin naman si Tarsila kay Roldan na tila nahihiya. Habang ang binata ay tila walang pakialam sa kanyang mga naririnig. Pagmasdan na ninyo ang isa't isa dahil maaaring ito na ang huli ninyong pagkikita at pag-uusap. Napatingin naman si Roldan at ang kanyang nasasakupan sa akin. Mababakas ang kanilang pagtataka, ngunit ako ay nanatili lang na nakatingin sa kanila. Selosa akong tao at may batas akong kapag akin ay akin. Kumbaga, aking pinangangalagaan at iniingatan ng aking teritoryo at pag-aari na hindi maaagaw ng iba. Natawa naman si Roldan at sinabing pinakabako umano siya. Nagtanong naman ako kung ano ba ang kanilang iniisip sa aking sinabi upang kabahan sila ng ganon. Sinagot naman ako ni Roldan na huwag na lamang yung pansinin at kami magtungo na sa bulwagan ng kanilang baryo kung saan gaganapin ang kanilang pagtitipon. Sumapit na ang takip silim at ilang minuto na lang ay magsisimula na ang sinasabi nilang selebrasyon ng pasasalamat. At habang padilim ng padilim ay siya ring pabago ng pabago ang kilos ng mga taga-baryo. Nakatingin lang ako sa mga bisitang dumarating. Lahat sila'y napapasinghap sa hangin na akala mo'y may naaamoy silang napakasarap. Lahat ng klase ng aswang na kayang panatilihin ang kanilang anyong tao ay naroroon.
Sila ang mga aswang na magpapalit anyo lamang kung ilalabas nila ang kanilang mga tunay na anyo. Nakita ko ang grupo ng mga naggagandahang mga kababaihan na sinalubong naman ni Tarsila. Marahil ito na ang mga bangkilan. Napatingin pa sila sa akin at sabay na napasinghap sa hangin. Lumapit ang pinuno kay Roldan at pinakilala naman niya ako sa babae. Napangiti ang pinuno ng bangkilan at tinanong si Roldan kung siya ba umano. Alanganin pang napatango si Roldan. Maririnig ang tawa ng pinuno ng bangkilan, sabay hawak sa kamay ko at bahagya itong inamoy. Sige, amuyin mo. Langhapin mo lahat ng ritual sa kamay ko. Napapikit pa ang pinuno ng bangkilan habang inaamoy niya ako. Pagkunway, sinabi niyang napakabango ko umano. Tila isang aroma na nakakabighani at nakakatakam. Agad naman binago ni Roldan ang usapan. Nag-usap pa sila ng Latin na akala nila hindi ko mauunawaan. Sinabi ni Roldan sa pinuno ng mga bangkilan na huwag masyadong magpapahalata na sinagot naman ng pinuno ng bangkilan na mamamatay na rin naman ako. Maya-maya'y dumating si Tarsila dala ang inumin. Isa umano yung espesyal na inumin na ang inapa ni Roldan ang may gawa. Pasimpleng nangunot ang noo ko, ngunit tinanggap ko pa rin ang inumin. Para sa ating panauhin, ating itaas ang ating baso. Ito'y tanda ng ating pasasalamat at pagpupugay ng isang dalagang nagpapatibok ng puso ko. Siya si Maria, ang inyong magiging pinuno, sapagkat siya'y iniibig ng inyong pinuno. Nagsigawan naman ang mga taga-baryo at itinaas ang kanilang mga basot sabay-sabay na ininom ang alak. Napatingin naman sila sa akin. Ininom ko ang alak na ikinasigaw ng mga aswang. Pagkuway, nabitiwan ko ang basot na walan ako ng malay. Iminulat ko bahagya ang aking mga mata at nakita ko ang mga aswang na nagdiriwang. Nagsasayawan ang mga ito sa ilalim ng sinag ng buwan. Nakakatakot ang kanilang mga mukha. Tanging si Roldan at ang pinuno ng mga bangkilan ang hindi nagbabago ang itsura. Nasa ganun akong tagpo nang may tao sa likod ko. Hindi ako kumilos nang sabihin niyang aalisin niya ang pagkakatali ng lubid sa aking mga kamay at paa. Ngunit wag lamang siyang magpapalata sa pinuno ng mga gabunan. Nang maalis na ang nasa kamay ko, ay natigilan siya at nagtago sa ilalim ng bato. Dahil lumarap si Roldan at ang pinuno ng bangkilan. Umakyat bahagya si Roldan upang maging kapantay ko. Hinawakan niya ang pisngi ko at sinabing, "Mahal na mahal kita, Maria. Ngunit meron akong sinumpaang tungkulin at katapatan sa aking lahi. Meron akong isang salita na hindi ko maaaring baliin." Yon ay isang uri ng kaduwagan. Saad ko sa mababang tono ng aking boses na kinagulat ni Roldan. Bagya pa siyang napatras nang tingnan ko siya. Makikita sa mga mata ko ang tila nagliliyab na apoy. Makikita ang galit at ang pagiging mabangis. Tapusin na natin ang palabas. Tapusin na natin ang gabi ito. Akara! Malakas ang sigaw ko. Napayuko pa si Roldan ng tila may lumipad na bagay na galing kung saan papunta sa akin. Sa isang segundo lang ay hawak ko na ang aking dalawang baston. Agad kong pinutol ang lubid sa aking paa at pinunit ang aking damit. Nagpaikot-ikot pa ako at itinaas ang kamay para saluhin ang aking maskara. Pagharap ko kay Roldan ay nagulat ito sa kanyang nakita. Ha? Ang manunugis? Ako nga, at wala nang iba. Saad ko, sabay ang pagbanggit ko ng salitang madalas kong banggitin kapag may laban akong kinakaharap. Pagkuway, agad akong umikot at malakas na sinipa ang pinuno ng mga gabunan. Parang bakal na tumama si Roldan sa malaking bato. Napanganga naman ang ibang aswang sa nasaksihan. Sumigaw ang mga aswang. At aktong susugod sa akin, ngunit naghiyawa ng ibang aswang sa likod. Paglingon nila'y ang mga manunugis.
nagpalit anyo ang pinuno ng bangkilan. Ako nang may humawak sa aking balikat, kahit na hindi ako lumilingon ay nalalaman ko kung sino ito. Walang iba kundi si Tarsila. Hayaan mong ako na ang tumapos sa buhay ng babaeng yan. Ibigay mo na siya sa akin. Hindi ako umimik habang si Tarsila ay umalulong. Susugod na sana ang bangkila nang biglang salubungin ni Tarsila. Nagsilabasa ng mga aswang na may puting kulay. Sila ang mga mambababoy. Mga uri ng aswang na mas piniling mamuhay ng tama at walang ginagambalang tao. Napatingin ako sa gawin ni Roldan nang sumigaw ito. Sumilay ang ngiti ko sa likod ng aking maskara at agad na sinalubong si Roldan. Nagpambuno kami at nagpalitan ng hampas sa aming mga sandata. Ang aking baston laban sa mahabang kuko ni Roldan. May pagkakataong natatamaan ako ni Roldan ngunit tila baliwala lang sa akin. At napapabalik ko ang likod ni Roldan habang umuusok kapag natatamaan ng aking baston. Hindi makapaniwala si Roldan na nagpapasok siya sa kanyang kuta ng isang mabangis na manunugis. Masyado niya akong minaliit. Hindi man lang niya naramdaman na hindi ako basta-bastang tao. Sa lalim ng iniisip ni Roldan ay halos humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan ng tamaan ng baston ko. Tumilapon si Roldan at nagpagulong-gulong. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makalaban sa akin. Napatayo siya bagya at napatingin sa unahan kung nasaan ako. Nakita niya akong papalapit sa kanya. Ni hindi ako kumurap. Nagpalinga-linga si Roldan at naisip niyang pumasok sa gubat. Napatingin pa siya bagya sa akin na papalapit habang ang baston ko ay hinihila ko. Tumayo siya at dali-daling tumakbo. Ngunit nagulat siya na sa isang iglap ay nasa harapan na niya ako na walang kahit na anong emosyon. Saan ka pupunta, mahal na pinuno? Saad ko sabay sipa kay Roldan. Pinagsanggapan ng binata ang kanyang kamay ngunit hindi nito naagapan ng sipa ko. Malakas siya ngunit aminado siyang mas malakas ako. Ipinangtungkod niya ang kanyang mga paa sa kahoy sabay lipad pabalik sa akin. Nagpalitan kami ng suntok at sipa. May pagkakataong natatamaan niya ako dahilan para tumilapon ako ng malayo. Ngunit tumayo pa rin ako na parabang walang nangyari. Nakita niyang nagpahid ako ng aking labi. Dumura pa ako at muling naghanda para lusubin siya. Tumakbo ko ng mabilis. Tumakbo rin siya para salubungin ako. Nagpang-abot kami't nagtagisan ng lakas. Umiilaw pa ang baston ko sa tuwing natatamaan ng kuko ni Roldan. Sinipa niya ako ng malakas. Tumilapon ako ngunit agad ding nakapreno gamit ang aking baston at paa. Nagngingit-ngit sa galit si Roldan dahil tila ba hindi niya ako matablan. Sa isip niya'y babae lang naman ako ngunit napakatigas at napakahirap kalaban. Sa galit ni Roldan ay sinugod niya ako gamit ang kanyang kuko. Nang makalapit siya sa akin ay agad na sinangga ng aking ama ang atake niya. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil ang lalaking kaharap ay ang pumatay sa kanyang mga magulang. Napatingin siya sa akin. Naalala niyang ako rin ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Ikaw? Ikaw yung batang pumatay sa akin nakababatang kapatid? Ama mo ang pumatay sa aking mga magulang? Magbabayad kayong dalawa! Ikaw ang mababayad! Dahil pinatay mo rin ang aking matalik na kaibigan! Ikaw ang dahilan kung bakit naglaho ang ngiti sa aking mga labi! Dapat lang rin mamatay ang kapatid mong magnanakaw ng sanggol para gawing aponan! Nagulat si Roldan nang makitang umiiyak ako. Ang babaeng pinakamamahal niya. Maging si ama ay nagulat din sa pag-iyak ko. Mararamdaman sa aking pag-iyak ang sakit na sinapit ng aking kaibigan. Kitang-kita ko kung paano lapain ng aswang ang aking kaibigan. Wala akong magawa dahil bata pa ako noon. Namatay ang kaibigan kong binibikas ang salitang huwag akong lalabas hanggang sa malagutan ito ng hininga. Ngunit nagulat din sila nang biglang magbagong ekspresyon ng mukha ko. At muling binigkas ang